Mateo, ang henyo. Credit to the author. M431 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Walang imposible. Ang kapangyarihang pang-atake ng isang sibat ay napakalakas sa simula pa lang. Naunawaan din ni Renan ang tunay na layunin. Kung tama ang aking mga haka-haka, dapat ay sakop ng hakbang na ito ang lahat ng kanyang pag-unawa sa pag-atake at hindi ito isang maliit na bagay. Siyempre, kung ako ang kanyang kalaban, malinaw na hindi ako maghihintay ng may katangahan na dumating siya at saksakin ako. Kung tutuusin, si Theo ay masyadong disbentaha pa rin pagdating sa kaharian, may kumpiyansang sabi ni Leroy. Kung gayon, sa tingin mo ba ay mapipigilan ni Theo ang suntok na ito? Mausisang tanong ni Sandra. Hindi ko alam. Hindi ko talaga maintindihan ang mga pasikot-sikot ni Theo. Kung ikukumpara kay Renan, mas nakakatakot itong kalaban. Dahil hindi mo malalaman kung anong klaseng sorpresa ang susunod niyang ibibigay sa iyo. Seryosong sabi ni Leroy. Bagamat matagal nang hindi nagkaroon ng harapang labanan sina Leroy at Renan, lahat sila ay sabay na lumaki at halos natatansya na ang lakas ng isa't isa. Pero iba si Theo. Simula nang tumayo sa entablado, walang katapusang agos na lumalabas ang mga paraan ni Mateo. Divine Soul Attack, Absolute Defense, Thousand Flowing Petals, at Half Moon Slash. Kahit ang ultimate technique ng Lane family, ang Origin Spirit 9 Transformations, mas mahusay pa itong ginamit ni Mateo kaysa sa family head ng Lane family. Walang nakakaalam kung anong uri ng masamang galaw ang susunod na gagamitin ni Mateo. Bigla na lang huminga ng malalim si Mateo at pumikit. Ang eksenang ito ay nagbigay sa lahat ng matinding pagkabigla. Anong ginagawa ni Theo dito? Sumuko ka na ba sa paglaban? Siguro. May inihahanda siyang hakbang. Maghanda ka ng anong galaw. Hindi mo ba nakikita na wala siyang namanyobra na kahit anong essence energy? Ang susunod na galaw ng ikapitong prinsipe ay tiyak na magiging isang napaka-nakamamatay na atake. Hindi pa rin siya naglulunsad ng anumang martial technique ngayon. Hindi ba't naghihintay na lang ito ng kamatayan? Bahagyang natigilan din si Renan nang makita niya ang eksenang ito. Ngunit hindi ito naging hadlang sa patuloy niyang pagpapalakas ng kanyang momentum. Ang diwa ng galaw na ito ni Renan ay ang momentum. Hindi niya kayang ilabas ang naipon na momentum ni Spear Shadow Carnage, ngunit hindi ibig sabihin nito ay magulo na ang kanyang pag-unawa sa momentum. Sa kabaligtaran, sa pag-unawa sa momentum, si Renan ay lubhang kahanga-hanga. Dahil din dito kaya niya nagawa ang kasaluyang galaw na ito. Napakahirap tipunin ang momentum ng Spear Shadow Carnage. Hey, alam mo bang hindi mo maiiwasan ang tama na ito kaya sumuko ka na sa paglaban. Pero hindi ako magpapakita ng awa. Sabi ni Renan na may malamig na tawa sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, biglang nagmulat si Mateo ng kanyang mga mata. Isang maringal na aura ang lumabas kasama siya bilang sentro. Pinipilit mo ba akong makipagharap ng harapan dito? Sige, ayon sa gusto mo. Narinig ng lahat ng naroon ang mahinahong boses ni Mateo. Ang boses na ito ay sobrang kalmado kaya't nahihirapan ang mga tao na lumapit na parang si Mateo ay isang tao mula sa ibang mundo. Ito ay puso na parang tubig na walang paa. Tama. Ito ay talagang puso na parang tubig na walang paa. Ang kaharian ng puso na kahit si Renan ay hindi kayang intindihin, naunawaan talaga ito ng batang ito sa Crystal Formation Realm. Si Winston na kalmado sa buong oras ay sa wakas ay nagpakita ng isang nagtatakang hitsura. Hindi ka panipaniwala. 16 pa lang siya. Parang tubig na walang paa, kahit isa sa 100 milyong martial artist ay maaaring walang makakaintindi nito. Paano niya nagawa iyon? Tanong ni Hendrik nang may pabago-bagong emosyon. Sa ilalim ng mga mata ng mga naghihintay, unti-unting umangat ang dalawang palad ni Mateo mula sa mga gilid. Dalawang magkaibang katangian ng enerhiya ng asensya ang lumabas mula sa kanyang dalawang palad. Isang maliit na buhawi ang hawak sa kanyang kaliwang palad. Mabilis na lumalawak ang buhawi, unti-unting nagiging parang dragon. Isang maliit na kumpo ng maputlang dilaw na apoy ang hawak sa gitna ng kanyang kanang kamay. Ang apoy ay lalong lumakas habang nagliliyab, unti-unting bumubuo ng isang dragang apoy.
Kasalukuyang ginagamit ni Mateo ang enerhiya ng langit at lupa ng walang pakundangan ngayon. Ang half-step sea transformation ay maaari lamang magpakilos ng enerhiya ng langit at lupa sa isang napakaliit na radius na lugar. Ngunit para kay Mateo, ang half-step sea transformation ay sapat na upang hayaan ang kanyang pagkakaugnay sa enerhiya ng langit at lupa ay umabot sa isang napakasindek na lawak. Pumasok si Mateo sa heart-like still water state para mapakinabangan ang kakayahang ito na makapag-ipon ng mas maraming essence energy. Sa sandaling ito, itinaya na ni Mateo ang lahat sa huling hagis. Ang momentum ni Renan ay nasa gitna pa rin ng mabilis na pagtaas. Sa sandaling iyon, sa wakas ay tumaas ang aura ni Renan sa tugatog nito. Tyrant Martial Howling Cloud Spear, sulyap ng langit. Mahinang sigaw ni Renan. Isang sibat ang tumusok, na humahampas sa walang hanggang enerhiya ng langit at lupa. Marahas hanggang sa sukdulan. Saan man ito dumaan, buhangin at bato ang itinapon sa paligid. Ang buong entablado ay dinurog na naging alikabok gamit ang kanyang isang sibat. Kasabay nito, itinulak ni Mateo ang mga palad. Dalawang maliliit na dragon ang biglang lumabas, agad na nagsalpukan. Windfly Violent Blaze Transforming Dragon. Sigaw ni Mateo. Sa proseso ng pagkakaugnay-ugnay, ang dalawang maliliit na dragon ay unti-unting nagsanib puwersa, at naging isang napakalaking dragon ng hangin at apoy. Umungol ang higanteng dragon habang sumusulpot patungo kay Renan. Sunod-sunod pang ang umungal ang ginawa nito. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chendong, at sumigaw siya, bilis. Bilis umiwas. Sa totoo lang, hindi na niya kailangang sumigaw. Napansin na ng lahat ng nasa ibaba ng entablado ang isang bagay na kakaiba. Nakakatakot ang mga galaw ng 2 taong ito. Nang magbanggaan sila, hindi nila lubos maisip kung ano ang mangyayari. Sa kasalukuyan, ang buong plataporma ay naging pinong pulbos na. Sunod-sunod na alon ang gumulong sa lahat ng direksyon. Habang nakatingin sa mga kilalang panauhin sa harapan, matagal na silang umalis sa kanilang mga upuan. Habang nagkakagulo ang mga manunood, nagsalpukan naman ang mga atake ng 2 tao. Damugong. Isang tunog ng pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan, nakakagulat hanggang sa sumakit ang eardrums ng lahat. Isang nakasisilaw na liwanag ang kumalat na parang araw, binulag ang mga tao hanggang sa hindi na nila maidilat ang kanilang mga mata. Takbo ka dali. Akala ng isang martial artist ay naka-atras na siya sa ligtas na distansya. Ngunit mabilis siyang nakatuklas ng isang bagay na mali at napalipad siya dahil sa napakalakas na pagsabog ng hangin. Arg! Error! Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga kaawa-awang sigaw. Para lamang makita ang mga martial artist na isa-isang pinalipad ng napakalakas na pagsabog ng hangin. Ang lakas ng isang atake lang ay talagang nakakakilabot. Ano? Ano ba talagang nangyari? Anong kalokohan ang ginawa ng 2 taong iyon? Array! Ang sakit. Ito ba ang impyernong labanan ng mga martial artist ng Sea Transformation Realm? Kailan naging ganito kalakas ang mga martial artist ng Sea Transformation Realm? Anong nangyari sa 2 taong iyon? Sino nga ba ang nanalo? Hindi ko alam. Hindi ko talaga makita. Mahigit 1 dosenang hininga na ang nakakasilaw na liwanag na iyon at hindi pa rin nawawala. Maraming tao ang naningkit ang mga mata, gustong makita kung ano ang nangyayari sa loob ng bungkos ng liwanag na iyon. Ngunit isang malawak na kalawakan lamang ng puting liwanag ang kanilang nakita at wala silang makitang anuman. Ilang paghinga pa ang lumipas. Unti-unting nawala ang puting liwanag. Ang unang bagay na bumagay sa mga mata ng mga manunood ay isang kahabaan ng mga guho. Tuluyan nang nawala ang plataporma, at ang pumalit dito ay isang malaking hukay. Sa malaking hukay, nakatayo si Renan dala ang kanyang sibat. Ang hitsurang iyon ay lubhang nakakatakot. At sa tapat niya, si Mateo ay natamba mahigit 100 talampakan ang layo, punit-punit ang kanyang damit, at may mga sugat sa buong katawan, na mukhang lubhang nakababahala. Nang makita ito ni Sofia, agad na namula ang mga mata niya. Hinawakan niya ang belo sa ulo at sumugod sa harap ni Mateo na parang lumilipad. Habang inaalalayan si Mateo, bumuhos ang mga luha niya kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha. Mariin na nakapikit si Mateo, mapatla ang kanyang kutis, mukhang nanghihina ng husto. Young Master Lawson, ayos lang po ba kayo? 432.
Nagdalamhati ang tingin ni Mateo at hindi man lang nag-react sa sinabi ni Sofia. Si Sofia ay labis na nabalisa at sandaling hindi alam ang gagawin. Niyakap niya si Mateo at umiyak ng labis sa sakit ng puso. Little junior brother. Natarante rin si Horen nang makita ang sitwasyon at dali-daling tumakbo sa harap ni Mateo. Dali-daling hinanap ni Horen ang palso ni Mateo. Nang makita niyang pansamantalang nawala ng malay si Mateo ay saka lamang siya nakahinga ng maluwag at huminga ng malalim. Huwag kang mag-alala. Nakatanggap lang ng malakas na impact si Little Junior Brother at nawala ng malay, sabi ni Horen kasama si Sofia. Nagdulot ng takot ang pag-aalala. Si Sofia mismo ay isang alchemist din. Kanina, nakalimutan niyang basahin ang palso ni Mateo. Alayos ba? Ang galing naman. Sigaw ni Sofia sa tuwa. Pero kumunat ang noo ni Horen at sinabing, ayos lang ba? Mukhang maayos ba siya sa paningin mo? Dahil sa pinsalang ito, malamang kailangan niyang humiga sa kama ng ilang panahon. Sa kasalukuyan, mukhang miserable si Mateo. Hindi pinansin ang mga panlabas na sugat, ang kanyang mga panloob na organo ay nagtamo rin ng matinding epekto. Kung walang mga gamot na makakatulong sa paggaling, isang aksidente lang ay mamamatay na siya. Paano kaya siya magiging maayos? Hindi sinasadyang tumingin si Horen kay Renan nang may puot. Nakita niya lamang na nakatitig ng diretso si Renan kay Mateo. Ang kanyang ekspresyon ay walang bahid ng kahit kaunting tuwa. Hay nako! Natalo pala si Theo sa huli. Akala ko pa nga ay mawawala na ang nangungunang trono ng kabisera ngayon. Sino ang mag-aakala na ang kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe, ay makapangyarihan na pala ng ganito kalakas? Hindi pa rin kayang gumawa ng himala si Theo sa huli. Pero para magawa niya ang hakbang na ito, napakahirap na. Bigyan mo pa siya ng 1 o 2 taon, at malalampasan niya ang kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe, sa lahat ng aspeto. Sa labanang ito, nagkaroon ng moral na tagumpay si Theo. Ang huling suntok mula sa ikapitong prinsipe, kahit ang mga martial artist ng Soul Sea Realm ay maaaring hindi ito matanggap. Si Theo ay isang martial artist lamang sa ikapitong antas ng Crystal Formation Realm, ngunit lumaban siya ng husto kay ikapitong prinsipe. Sa puso ko, siya ang nagwagi. Ang malalakas na tao ay palaging nakakakuha ng respeto ng mga tao. Ang pagganap ni Mateo ay nakakuha na ng pagkilala ng karamihan sa mga taong naruroon. Sa kanilang mga puso, kahit bahagyang matalo si Mateo sa 7th level C transformation na si Renan na may mas mababang lakas sa isang major realm, hindi siya maituturing na isang kabiguan kahit ano paman. Lumapit si Chendong at tiningnan ang malubhang sugatang si Mateo, at muling tiningnan si Renan. Sa loob ng ilang panahon, hindi niya alam kung paano niya iaanunsyo ang mga resulta. Ang laban na ito, ikapitong prinsipe. Ubo, ubo, ubo. Nasa kalagitnaan ng pagsasalita si Chendong ngunit naputol ito ng marahas na pag-ubo ni Mateo. Tuwang-tuwa si Sofia nang makita ang sitwasyon at sinabing, Theo, sa wakas ay nagising ka na. Titinakot mo ako ng husto. Habang sinasabi niya, umiyak muli si Sofia. Ngumiti ng matamlay si Mateo at sinabing, mabuting disipulo, huwag ka nang umiyak. Umiyak ka ng malakas, at hindi ka na magmumukhang maganda. Kaya ang ipinangako sa iyo ng guro ay natupad na. May pagdududa sa mukha ni Sofia habang sinasabi niya, Theo, halatang talo ka na. Haha, sabi ko nga susuntukan ko siya. Paano ako matatalo sa kanya? Naapektuhan ng tawa ni Mateo ang mga sugat niya, nasaktan siya hanggang sa napahilot niya ang mukha niya sa sakit. Hindi pa nawawala ang boses ni Mateo nang magbago ang ekspresyon ni Renan sa kabilang panig. Kasabay ng isang pagsinghot, isang malaking bunten ng dugo ang tumalsik palabas, at siya ay natamba patalikod. Masyadong biglaan ang eksenang ito. Lahat ay nahuli na hindi handa. Ito. Anong nangyayari dito? Hindi ba't nanalo ang kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe? Hindi ba't napakabilis bumaliktad ng balak na ito? Maaari kayang si Theo talaga ang lumikha ng isang himala at naging numero 1 tao sa mga nakababatang henerasyon ng kabisera mula ngayon. Diyos ko! Sa kasalukuyan niyang kaharian, sino pa ang makakalampas sa kanya sa hinaharap? Biglang sumabog ang buong plaza. Pataas at pababa ang mga tunog ng mga bulalas. Napakahirap isipin ng eksenang ito. Malinaw na nabugbog na si Theo hanggang sa malubhang nasugatan at mamatay.
Sa isang kisap mata, hindi na nakayanan ng ikapitong prinsipe. Sa halip, tumawa ng masayang-masaya si Mateo. Bagamat mukhang malungkot siya, hindi siya natatakot para sa kanyang buhay. At sa laban na ito, hanggat nanalo si Mateo, siya ang magiging tama at wastong numero 1 tao ng kabisera. Walang duda na kanya ang magiging posisyon ng emperador ng hangin sa hinaharap. Hindi man lang sulit banggitin kay Mateo ang ganitong kaluwalhatian. Pero para sa mga martial artist ng Fierce Gale World, ito ang pinakamahalaga. Sa pagkakaintindi ng lahat, ang emperador ng hangin ay tiyak na ipanganganak sa pagitan nilang dalawa ni Leroy at Renan. Pero ngayon, lumitaw si Mateo at tuluyang ginulo ang buong kaayusan. Sa tulong ni Sofia, uminom si Mateo ng isang gamot na kanyang pinagbuti. Mabilis na gumaling ang kanyang mga pinsala. Bagamat hindi pa rin siya makatayo, ang kanyang kutis ay naging mapula na, at ang kanyang essence energy ay unti-unting gumagaling. Ang bilis ng paggaling ay muling nagpasigaw sa gulat ang lahat. Padre ng pamilya Brown, ipahayag mo na ang resulta. Pagmamakaawa ni Mateo. Ito. Tiningnan ni Chendong ang Renan na nakahiga sa lupa at hindi alam ang gagawin ng ilang sandali. Bahagyang hinihingal na sabi ni Mateo, nasira ko na ang dantian niya. Mahirap magkaroon ng anumang pag-unlad sa buhay na ito. Kaya, maaari mo nang ipahayag ang mga resulta ngayon. Ano? Nasira si dantian. Muntik nang mapatalon si Chendong. Isa na namang kulog at kidlat na bigla na lang dumating. Ang napakayabang na ikapitong prinsipe ay naging paylay pa nga ba? Ito. Kapag nalaman na ng kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin, gaano kaya siya magagalit? Theo. Minamatukutin mo ako, naghuhukay ka ng hukay para sa pamilya Brown. Galit na napapadpad si Chendong. Pero walang pakialam si Mateo habang sinasabi niya, dahil sinusuportahan ka ng Mystic Mountain ko, ano ang ikinatatakot mo? May nakalimutan pa akong sabihin sa iyo. Habang sinasabi niya, tumingin si Mateo kay Sofia at sinabing may bahagyang ngiti, mabuting disipulo, halika. Ako, si Theo, sa harap ng maraming bayani sa kabisera ngayon, tinatanggap kita bilang isang disipulo. Kilalanin ng guro ngayon. Ano? Kay kinikilala ka ba niya bilang Panginoon niya? Pakiramdam ni Chendong ay medyo may kulang sa isipan niya. Kailan biglang naging kinikilalang Panginoon ang napagkasundo ang asawa na nakahanap ng kompetisyon sa pakikipaglaban? Nakatitig si Chendong kay Mateo at sa sobrang galit ay nanginginig ang buong katawan niya. Ang hakbang na ito ni Mateo ay lubos na naghihiwalay sa pamilya Brown mula sa maharlikang pamilya. Mula ngayon, ang pamilya Brown ay kailangang umasa sa angkan ng bundok mistika. Kung hindi, mamamatay sila ng walang libingan. Ano? Iniisip ba ni Family Head Brown na ako, si Theo, ay hindi kayang turuan ang anak mo? Malamig na tanong ni Mateo. Tumingin si Chendong kay Mateo at hindi nakapagsalita ng matagal. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na. Ang aking pamilya Brown ay nanumpa ng katapatan sa kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin, sa susunod na henerasyon. Sino ang mag-aakala na kapag napunta ito sa aking mga kamay, kay Chendong, ay napunta ito sa ganitong kalagayan? Natapos na ang kwento, at ang kahoy ay naging isang bangka. Ano pa ba ang masasabi ko? Sofia. Kilalanin. Kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon. Matalim na tiningnan ni Chendong ang kanyang anak at napuno ng pabago-bagong emosyon. Hindi niya akalain na ang asawa ngayon na nakakahanap ng kompetisyon sa pakikipaglaban ay haantong sa ganitong conclusion. Nang makuha ang pahintulot ng kanyang ama, ang huling bakas ng kirot sa puso ni Sofia ay naglaho rin na parang ambon at usok. Kaagad siyang yumuko ng tame time kay Mateo. Nasa itaas ang guro. Tanggapin mo ang pana ng disipulong si Sofia. Tumawa si Mateo at sinabing, haha. Mabuting disipulo. Hindi ko akalain na ang unang disipulo ko, si Theo, ay isa palang babaeng kasing ganda ng bulaklak. Kakaunti lang ang kasalukuyang lakas ng guro at wala rin itong maibibigay na mabuti sa iyo. Ang jade slip na ito ay ginagamit bilang regalo ng pagkilala sa iyong guro. Kunin mo na. Gaya ng sinabi niya, ipinasa ni Mateo si Sofia ng isang jade slip. 433. Nag-aalangan na tinanggap ni Sofia ang jade slip. Medyo walang ekspresyon ang kanyang mukha.
Pumayag siyang kilalanin si Mateo bilang kanyang Panginoon ng may lihim na motibo, at hindi iyon para talagang matuto ng kahit ano. Hindi niya inakalang naghanda pala si Mateo ng isang reg-along pagkilala para sa kanya. Tingnan mo. Naghanda si Master ng isang set ng Soul Cultivation Incantation at 2 set ng Refining Arts para sa iyo. Kailangan mong pag-aralan itong mabuti sa hinaharap, sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Ibinaon ni Sofia ang kanyang banal na sentido sa Jade Sleep gaya ng sinabi at nagsimulang magtingin-tingin. Ang eksenang ito ay mukhang nakakatawa sa paningin ng lahat. Ang Divine Soul Realm ni Mateo ay halos kapareho ng kay Sofia. Parehong high-rank alchemy grandmasters. Ngayon, gusto ni Mateo na kumuha ng isang babaeng may lakas na kapantay niya bilang disipulo. Kahit anong tingnan, medyo kakaiba pa rin. Ano ba ang pinagsasasabi ninyo, Mateo? Si Sofia ay isa sa mga dul absolute ng kabisera. Isa pa, tingnan ninyo ang nag-aalalang tingin ni Sofia noong nasugatan si Theo ngayon lang. Halatang mahal niya ito. Sa totoo lang. Tinanggap lang niya ito para maging disipulo. Ikinagagalit ko talaga. Si Sofia ang Diyosa ko. Si Theo na ang numero 1 ngayon sa kabisera, at naglakas loob pa siyang tapakan ng dignidad ng Diyosa ko. Gusto ko siyang kalabanan. Layuan mo ako. Sa lakas mong yan, hindi pa yan sapat para punan ang puwang sa pagitan ng mga ngipin niya. Gusto ko pa ring makipagdulo. Pero, ang kilos ni Theo ay talagang kakaiba at hindi maisip. Isa lamang siyang mataas na ranggong alchemy grandmaster. Paano niya tuturuan ang mga disipulo? Sa palagay ko, masyadong mataas ang tingin nitong si Theo sa sarili niya. Kahit na disipulo siya ng Sovereign Star Abyss, para pag-usapan ang pagbibigay ng mga payo sa alchemy grandmaster na si Sofia na kapantay niya, malamang hindi pa siya sapat na kwalipikado, di ba? Pero interesado talaga ako kung ano ang mga bagay sa loob ng Jade Sleep niya. Hey, ano kaya ang meron? Sarili niyang mga pamamaraan ng cultivation at refining. Dahil lang sa mga bagay na ito, mas malakas na ng kaunti ang kanyang comprehension kaysa kay Sofia, di ba? Ang pagtuturo sa mga dalubhasang disipulo ay hindi lamang simpleng pagtuturo ng mga pamamaraan ng paglilinang. Ito ay higit na naglalayong linawin ang mga pagdududa ng mga disipulo at magbigay ng mga payo sa iba't ibang problemang nararanasan sa proseso ng paglilinang. Lalo na ang mga kasanayan sa alchemy. Ito ay malalim at malalim. Mahirap matutunan at mahirap maging mahusay. Alam ng lahat na kahanga-hanga ang alchemy ni Mateo. Pero kahit gaano pa siya kagaling, isa lamang siyang alchemy grandmaster. Tungkol naman sa mga bagay sa mas mataas na realm, gaano pa kaya ang kaya niyang maunawaan? Ang pagtuturo ng mga paraan ng soul cultivation at pagpino ng kaunti at ang pagiging Panginoon ng isang tao ay talagang napakahirap gawin. At sa kasalukuyan, bahagyang nakakunot ang mga noo ni Sofia, at unti-unting naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Lawson. Malinaw na hindi pa sanay si Sofia na tawagin si Mateo na Panginoon. Tawagan mo si Master. Malamig na sabi ni Mateo. Huminga ng malalim si Sofia at sumigaw, Guro, napakahalaga nitong regalo ng pagkilala mula sa Guro. Ako. Haha. Disipulo kita. Ang pagbibigay ng mga payo sa iyong cultivation ay tungkulin ng Guro, ano ang mahalaga. Mula ngayon, lilinangin mo ang paraan ng soul cultivation gamit ang Jade Sleep. Pero dapat mong aipangako sa Guro na ang paraan na ito ay hindi dapat ibunyag. Ikaw lang ang makakapaglinang nito. Kung hindi, kahit ang mga kalapastanganan nitong turo, Guro, ang maglilinis ng bahay. Habang nagsasalita hanggang sa likuran, naging napakahigpit ng boses ni Mateo. Sa totoo lang, ang ibinigay ni Mateo kay Sofia ay ang 1000 Augmenting Soul Incantation pati na rin ang Yin Yang Separation Flow Technique at ang Tri-Origins Samsara Art Cultivation Skills. Pero ang ibinigay niya kay Sofia ay ang unang 5 antas lamang ng 1000 Augmenting Soul Incantation. Sapat na para makapag-cultivate siya hanggang sa Peak Alchemy Sovereign. Bukod dito, sa Jade Sleep ay may mga detalyadong anotasayon tungkol sa 1000 Augmenting Soul Incantations at sa 2 uri ng skills. Lahat ng ito ay mga tala ni Mateo ng kanyang pagkakaintindi. Sa mga bagay na ito, gaano man kaina ang talento ng isang tao, ang pagkultibo kay Alchemy King Rim ay hindi naging problema. Dahil sa talento ni Sofia, ang pag-cultivate hanggang sa Peak Alchemy Sovereign ay usapin na lamang ng oras. Sa totoo lang, pinag-isipan din itong mabuti ni Mateo.
Kung pag-uusapan lang ang talento, kahit hindi itinuturing na nasa tugatog si Sofia, medyo disente na siya. Natural na malinaw ang mga intensyon ni Sofia, si Mateo. Bukod pa rito, sa panahong ito ng pagsasama, mapagkakatiwalaan din ni Mateo ang karakter ni Sofia. Kung ganoon nga ang nangyari, bakit hindi na lang siya maging mas mapagbigay at ibigay ang kanyang kapangyarihan? Ang pagpatay kay Lawson Kenglan ay isang misyon na halos tiyak na magdudulot ng kamatayan. Kahit si Mateo ay hindi rin nangangahas na garantyahan na magtatagumpay siya. Bukod pa rito, malapit nang umalis si Mateo sa Fairstale World. Hindi siya maaaring maging masungit kahit ano pa man ang mangyari para sa pinakamatanda niyang disipulo. Kaya, ipinasa niya ang tatlong bagay na ito kay Sofia. Malamang, sa mga bagay na ito, ang pag-akyat ni Sofia sa Divine Realm sa hinaharap ay hindi magiging problema. Nang marinig ang babala ni Mateo, nagbago rin ang ekspresyon ng mukha ni Sofia at alam niya kung gaano kabigat ang jade slip na ito sa kanyang kamay. Eksperto rin si Sofia. Habang nililinis niya ang laman ng jade slip, alam niya ang halaga ng jade slip na ito. Kinilala niya ito bilang kanyang Panginoon para mapalapit kay Mateo, ngunit ang totoo ay itinuring ito ni Mateo na kanyang kahalili. Matapos magmuni-muni, tumango ng tame time si Sofia at sinabing, manalig ka, guro. Iuukit ng disipulo ang laman ng jade slip sa aking banal na kaluluwa upang unti-unting maunawaan at hinding-hindi niya ito ibubunyag sa ibang tao. Tumango si Mateo at sinabing, sige, tapos na ang bagay na ito. Hindi magaan ang mga pinsala ni Master at kailangan pa niyang bumalik at magpagaling. Sumunod ka sa akin pabalik sa Mystic Mountain. Bahagyang tumango si Sofia at talagang ainalalayan si Mateo na parang isang disipulo at umalis. Bahagyang tumango si Mateo kay Horian. Paalis na sana ang grupo nang biglang may isang dosenang figure na bumaba mula sa kalangitan at humarang sa kanilang daan. Ang nasa harap ay isang matandang lalaki na halos kaedad ng sa Star Abyss. At kung titingnan mula sa aura na nagmumula sa katawan ng taong ito, isa talaga siyang martial artist ng Divine Traversing Realm. Leonard, bakit ka nandito? Nang makita ni Horen ang pagdating, hindi sinasadyang kumunat ang kanyang noo. Hindi pinansin ng matandang lalaking nagngangalang Leonard si Horen at walang pakialam na sinabi, ang mga Dark Shadow Guard ang humahawak ng mga pangyayari. Mabilis na umalis ang mga taong walang kaugnayan sa kanya. Kung hindi, pumatay ng walang amnestya. Hindi malakas ang boses ni Leonard, pero parang isang malaking kampana ang kumakalat. Narinig ito ng malakas at malinaw ng bawat tao sa plaza. Mga bantay ng madilim na anino. Sila talaga ang pinakamisteryosong bantay ng madilim na anino sa ilalim ng pamumuno ng emperador ng hangin. Ay ito ba ang kapangyarihan ng isang sovereign level powerhouse? Napakalakas. Bakit ka pa nakatayo dyan? Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na agad. Nabalitaan ko na ang mga Dark Shadow Guards ay may napakataas na autonomy sa paghawak ng mga bagay-bagay at kayang kumilos agad bago mag-ulat. Kung hindi tayo aalis, mamamatay tayo ng walang saysay. Mayroong 10,000 tao sa plaza. Ngunit sa kasalukuyan, sila ay umatras na parang tubig agos. Di nagtagal, sa malawak na plaza, ang grupo na lang ni Mateo at ni Leonard ang natira. Leonard, anong ginagawa mo? Malungkot na tanong muli ni Horian. Bagamat mas mababa siya sa isang full major realm kaysa kay Leonard, sa usapin ng katayuan, hindi siya nakabababa kay Leonard. Kaya naman, nang-ahas siyang direktang tawagin ang pangalan nito. Si Horian ang numero 1 tao sa ilalim ng Star Abyss. Bukod sa kailangan niyang yumuko bilang isang disipulo kapag nakaharap ang Wind Emperor, maaari rin niyang direktang baliwalain ang ibang tao. Hindi pa rin sumagot si Leonard. Tiningnan niya ang walang malay na si Renan sa di kalayuan at hindi sinasadyang kumunat ang kanyang mga noo. Tinanong niya si Mateo, natalo mo ba ang kanyang kamahalan, ang ika-7 prinsipe? Hindi alam kung bakit, simula pa noong una, patuloy na kumikibot ang mga talukap ni Mateo at nakakaramdam ng hindi komportableng pakiramdam. May kutob siyang walang mabuting intensyon itong si Leonard. Nang makitang nagtanong si Leonard, sinabi ni Mateo, paano kung oo? Maaari kayang gusto mong maghiganti para sa kanya. Haha, natural lang na hindi aabot sa pagkakataon ng matandang to ang paghihiganti. Mateo, sumama ka sa akin. Sabi ni Leonard sabay tawa ng mahina. 434. Lihim na nabahala si Mateo.
Ngunit may bahid ng pag-aalala sa mukha niya habang sinasabi niya, ako ba ang kausap mo? Pero, mali ba ang pangalang tinawag mo? Walang ekspresyong sinabi ni Leonard, hindi ako tumawag ng maling pangalan. Alam na alam mo sa puso mo. Gayunpaman, natalo mo talaga ang kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe, sa ganitong antas. Malamang na hindi ka napapayagang bumalik ng kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin. Nalungkot si Horen nang sabihin niya, Leonard. Wala kang sinasabing kakaiba para lituhin ang publiko. Ilabas mo lang ang sasabihin mo. Pero kung gusto mong hawakan ang little junior brother, lampasan mo muna ako. Tumingin si Leonard kay Horen at nakangiting sinabi, paulit-ulit mo siyang tinatawag na nakababata mong kapatid. Alam mo ba ang tunay niyang pagkatao? Malamig na ngiti ang sinabi ni Horen, ang ibig mong sabihin ay bulag si Master Star Abyss para tanggapin si little junior brother bilang disipulo. Bahagyang nawala ng ekspresyon si Leonard. Hindi sinasadyang inilabas ni Horen ang dakilang Buddha na ito sa Star Abyss kaya napilitan siyang sumagot ng may pag-iingat. Kahit na ang kaharian ng Star Abyss ay katulad ng sa kanya, siya ay isang karakter na kinatatakutan maging ng Wind Emperor. Bukod dito, alam ng lahat ang pagiging protektibo ni Star Abyss sa kanyang mga tao. Kung mayroon talagang magpapagalit sa kanya, gagawin niya ang lahat. Siyempre wala akong ganitong kahulugan. Pero, baka naman hindi rin alam ni Lord Star Abyss ang tungkol dito. Malinaw na hindi maniniwala si Leonard. Humph! Kung talagang nilinlang ni Little Junior Brother si Master Star Abyss, natural lang na may matandang sarili siyang parurusahan. Kailan pa dumating ang iyong Dark Shadow Guards para magsagawa ng isang kalabisan na aksyon? Little Junior Brother, tere na. Malamig na sanggal ni Horen. Gaya ng sinabi niya, isinama ni Horen ang kanyang mga kapwa-apprentice at naghanda na umikot kay Leonard para umalis. Paano sila hahayaang umalis ni Leonard? Kasabay ng bahagyang paggalaw ng mga yabag, hamarang siyang muli sa kanilang harapan. Kumunat ang noo ni Horen at unti-unting nanlamig ang kanyang tono. Leonard, determinado ka bang magpasimula ng alitan sa pagitan ng Royal Family at ng Alchemist Association? Umiling si Leonard at sinabing, hindi kailangang maging ganito si Haring Shin ng alchemy. Nandito rin si Leonard para sa utos. Ang nakababata mong kapatid ay isang especially iyan na nakalusot mula sa walang hanggang mundo. Ang puntong ito ay tiyak na mangyayari. Kung hindi naniniwala si Haring Shin ng alchemy, maaari mo siyang tanungin mismo. Biglang nadurog ang puso ni Horen at palaging nasa isang problema. Sa totoo lang, sa mga sinabi ni Leonard kanina, may mga hinala na si Horen. Ngunit hindi pa rin siya handang maniwala na totoo ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Matapos magmuni-muni sandali, pilit na pinigilan ni Horen ang mga pagdududa sa kanyang puso at sinabi kay Leonard, napakahalaga ng bagay na ito. Gusto ko bang magtanong, hindi ko rin naman ito oras para magtanong. Ibabalik ko na si Little Junior Brother ngayon din. Master Star Abyss, hahawakan niya ito ng walang kinikilingan. Lumungkot ang mukha ni Leonard at hiniling na sana ay mapatay niya si Horen gamit ang isang palad. Hawakan ng asterisk ko ng walang kinikilingan. Kung ibabalik ninyo ang batang ito, isasara ninyong lahat ang mga pinto ninyo para manggasiwa ng walang kinikilingan. Sa oras na iyon, kailangan ko pa bang pumunta sa harap ng Star Abyss para tanungin siya? Hindi maaari. Malinaw nang iniimbestigahan ang bagay na ito. Hindi na kailangang bumalik pa si Haring Shin ng alchemy at tanungin si Lord Star Abyss. Ihahatid ko na si Mateo ngayon din. Pagdating ng panahon, ang kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin, ang personal na magpapaliwanag kay Lord Star Abyss. Agad na sabi ni Leonard. Sabi ko kanina, gusto mong hawakan si Little Junior Brother, lampasan mo muna ako. Leonard, kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Galit na sabi ni Horen. Ikaw. Sa sobrang galit ni Leonard ay bumubuga siya ng usok mula sa 7 butas. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumalakas ang amoy ng pulbere ng magkabilang panig, kasabay ng isang salita ng hindi pagkakasundo ay nag-aaway na sila. Pero, kung talagang lalaban sila, tiyak na nasa malaking kawalan ang panig ni Mateo. Hindi lang si Leonard ang may kapangyarihan sa Divine Traversing Realm ng kabilang grupo, kundi karamihan sa iba ay mga eksperto rin sa Soul Sea Realm. Ang panig ni Mateo ay purong grupo ng mga alchemist.
Paano sila magiging katapat ng Dark Shadow Guard? Sige. Ibubunyag ko ang pagkakakilanlan niya sa harap ng lahat. Tingnan mo kung paano mo pa rin siya ipinagtatanggol. Hudson, lumaban ka sa akin. Sigaw ni Leonard. Isang figure ang lumitaw sa harap ng lahat. Nang makita ni Mateo ang pagdating, hindi napigilan ang kanyang mukha na magbago. Nawala na rin ang huling bakas ng isang aksidente. Ang tagal kong hindi nagkita, Mateo. Para mahanap ka, nilaybot ko ang buong kabisera nitong mga nakaraang buwan. Hindi ko inakalang mapapalapit ka pala sa akin, at naging disipulo pa kita ng Sovereign Star Abyss. Kung hindi dahil ngayon, bigla akong naisipan na pumunta rito at tingnan ang asawang nakakahanap ng martial competition, natatakot ako na hindi ko malalaman kung kailan ka makakatakas pabalik sa Endless World. Bagamat nakangiting sinabi ito ni Hudson, nahahalata ng kahit sino ang galit sa kanyang mga salita. Hindi naman pinalabis ang mga salitang sinabi ni Hudson. Sa mga ilang buwang ito, pumupunta siya sa mga tarangkahan ng lungsod at nagbabantay doon, umaasang matuklasan si Mateo. Pero, ilang buwan na ang lumipas, at wala man lang siyang natanggap na kahit anong impormasyon. Hindi niya akalain na hindi lang pala matagal nang nakapasok sa kabisera si Mateo, kundi naging ikawalong disipulo rin siya ng Sovereign Star Abyss. Ang tuklas na ito ay nagpalungkot sa kanya hanggang sa muntik na siyang samuka ng dugo. Nang makita si Hudson, alam ni Mateo na sa huli ay nabubunyag pa rin ang kanyang mga bakas. Dahil alam niyang hindi niya ito mate at tago, mamantong hininga si Mateo at sinabing, si Hudson pala yan. Ang tagal na rin pala simula nang huli tayong magkita. Hindi ko inakalang bibigyan mo pala ng ganitong pansin ang mga ginagawa ko. Nang lumabas ang mga salita ni Mateo, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Horen at ng iba pa. Katumbas ito ng pag-amin niya sa pagiging isang especially iya. Ito. Paano ito naging posible? Malinaw na inimbestigahan ko na ang iyong banal na kaluluwa dati. Lahat ng mga katangian ay eksaktong magkapareho sa amin ng mga martial artist ng Fierce Gale World. Sa tabi, ang mukha ni Chendong ay namutla na ng husto at hindi pa rin siya lubos na naniwala hanggang ngayon. Nang marinig ang mga salitang ito, nagduda rin si Leonard. Ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa kay Chendong at naramdaman niya na ang banal na kaluluwa ni Mateo ay hindi naiiba sa mga martial artist ng Fierce Gale World. Kung hindi dahil sa nakita mismo ni Hudson si Mateo noon, imposibleng paghinalaan niya si Mateo. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa puntong ito, marahil ay matagal nang nabunyag si Mateo. Imposibleng maging mayabang sa ilalim ng kanilang mga mata hanggang ngayon. Sa mga taong nakasalamuhan ni Mateo, marami sa kanila ay mga high-tier martial artist at madaling matukoy ang abnormalidad ng kanyang divine soul. Nakangiting sabi ni Mateo, haha. Napakasimple lang yan. Gaya ng sinabi niya, ang banal na kaluluwa ni Mateo ay sumailalim sa 1 minutong pagbabago. Ngunit nagbago ang mga mukha ng lahat. Ito. Paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ng lahat at nakatitig kay Mateo nang hindi makapaniwala. Kahit ang mga mata ni Leonard, ang makapangyarihang nasa antas ng soberanya, ay nanigas. Halatang gulat na gulat siya. Haha. Walang imposible. Bahagya lang nitong binabago ang mga katangian ng banal na kaluluwa, sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Pagkatapos lamang ng mahabang panahon ay saka lamang nakabawi ang lahat mula sa pagkabigla. Mataimtim na sinabi ni Leonard, Horen, nakita mo rin. Ano pa ang masasabi? Ang talento ng batang ito ay mas kahanga-hanga pa kaysa kina Leroy at sa kanyang kamahalan, ang ika-7 prinsipe. Hindi talaga siya dapat payagang umalis. Kung hindi, tiyak na siya ang magiging mortal na sakit ng aking Fierce Gale World sa hinaharap. Walang tigil ang pagkislap ng ekspresyon ni Horen. Malinaw na walang humpay ang pagtatalo sa kanyang puso. Biglang nagsalita si Mateo, maraming salamat sa pag-aalaga ng panganay na kuya at mga senior nitong mga nakaraang araw. Wala ring magawa ang nakababatang kapatid. Kaya ko itinago ang aking pagkakakilanlan. Ang bagay ngayon ay si kuya na lang ang babalikatin. Panganay na kuya, bumalik ka na. Sa puntong ito, ang pag-aaway at pagiging magkaaway nila ni Horen ay isang napaka-normal na bagay. Malinaw na hindi siya kakalabanin ni Mateo. Sa kabaligtaran, labis siyang nagpapasalamat sa pag-aalaga ni Horen sa panahong ito.
Ang ganitong uri ng pagtatanggol ni Horen sa kanyang mga pagkukulang ay lubos na tumutugma sa gana ni Mateo. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Mateo ay ang biglang paghadlang ni Horen sa harap niya at sinabi kay Leonard, kahit sino pa siya, siya ang nakababata kong kapatid. Gusto mo siyang iuwi? Oo naman. Pero kailangan ko muna siyang ibalik sa Mystic Mountain at hayaan muna si Master Star Abyss na harapin siya. Bago ang lahat, siya ang nakababata kong kapatid. Walang sino man ang maaaring mag-isip na hawakan ang kahit isang hibla ng buhok niya. 435. Ikaw. Napakawalang talino mo talaga. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagprotekta sa batang ito? Ang mga salita ni Horen ay ikinagalit ni Leonard hanggang sa natapakan niya ang paa nito. Pinag-isipan na ito ni Horen at hindi na siya nag-aalangan. Agad niyang sinabi ng mahinahon, ang sinasabi ko lang ay maghintay siya hanggang sa bumalik siya sa Mystic Mountain. Hindi ko rin sinabing pabolaikin siya sa Fierce Gale World. Ano ba ang pinagkakaguluhan mo? Alam mo naman ang karakter ni Master Star Abyss. Kung ibibigay ko sa iyo si Mateo ngayon, mamamatay ako ng napakasama pagbalik ko. Samantalang ikaw. Hindi rin magiging maganda ang pakiramdam. Hindi napigilan ni Leonard ang mabilaukan. Sariwa pa rin sa isipan ng lahat ang mga parusa ng Star Abyss. Humph! Tara na! Nang makitang nag-aalangan si Leonard, sumingot si Horen at akmang ihahatid na sila palayo. Sandali lang. Biglang nagising si Leonard at sumigaw ng malakas, Horen. Huwag mo akong piliting gumamit ng dahas. Gaya ng sinabi niya, lumabas ang aura ng Divine Traversing Realm. Nagbago ang mga mukha ng lahat. Hindi biro ang pang-aapi sa isang Divine Traversing Realm. Hindi pa nga gumagalaw si Leonard, at pakiramdam ng lahat ay parang nahati ang langit at nabasag ang lupa. Kahit ang paghinga ay napakahirap, parang may nakahawak sa kanilang lalamunan. Ano ang konsepto ng Divine Traversing Realm? Ito na talaga ang pinakamataas na pag-iral para sa mga martial artist ng lower realm. Isang karakter na katayo sa pinakatuktok ng food chain. Isang pag-iral na parang tore ng isang piramide. Kapag ang isang karakter ay gumawa ng hakbang, ang mga ordinaryong tao ay talagang walang pagkakataong lumaban. Maging ang mga martial artists sa Soul Sea Realm ay parang mga langgam din sa harap ng Divine Traversing Realms. Nang ipakita ni Leonard ang kanyang kapangyarihan, nagbago rin ang mukha ni Horen. Hindi siya isang mayabang at mapagmataas na tao. Sa harap ni Leonard, wala siyang pagkakataong gumanti. Ngunit para maibalik ang Little Junior Brother sa Mystic Mountain ngayon, handa siyang isuko ang lahat. Ito ay isang bagay na dapat gawin ng isang taong tinuturuan ng Star Abyss. Kung gusto mong parusahan, parusa rin ito ng sarili nilang mga tao. Kailan naman ang ibang tao ang magpaparusa? Bawat isa ay may kanya-kanyang pagpupumilit, at ang pagpupumilit ni Horen ay ipinagmamalaki ng linya ng Star Abyss at proteksyon din para sa sarili nilang mga kababayan. Leonard. Kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Ang mga salita ni Horen ay nagpapakita ng isang napakalamig na intensyon. Biglang bumantong hininga si Leonard at sinabing, si Horen, ang kamahalan, ang emperador ng hangin, ay naglabas na ng utos na siguraduhing ilabas si Mateo. Pasensya na, nakakasakit lang ako ng damdamin. Para lang makita siyang iwinawagayway ang kanyang mga manggas. Isang napakalaking puwersa ang nagpalipad kay Horen palabas. Power! Bumagsak ng malakas si Horen sa lupa at samuka ng sariwang dugo. Pinakamatandang kuya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo nang makitang nagtamo ng mga pinsala si Horen. Hindi nagatubili si Leonard at sinamantala ang pagkakataong ito para direktang iabot ang kamay at hawakan si Mateo. Isang nakakatakot at mapang-ipong kapangyarihan ang direktang gumapos kay Mateo. Hindi talaga makagalaw si Mateo at hinayaan na lamang si Leonard na hulihin ito ayon sa kanyang pagpapasya. Pero sa pagkakataong ito, isang magandang anino ang biglang hamarang sa harap ni Mateo. Nagulat si Mateo at sumigaw, Sofia. Lumayo ka sa akin. Nakaunat ang mga kamay ni Sofia at hindi pinakinggan ang mga sinabi ni Mateo. Ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata, parang naghihintay sa kamatayan. Kahit sino ka pa, Panginoon kita ni Sofia. Hindi ko kayang panoorin kang mamatay. Leonard. Gusto mo bang pumatay, patayin mo rin ako.
Mahinahong saway ni Sofia. Humph! Walang kwentang bata. Ang tumulong pa nga sa isang kalaban mula sa ibang mundo. May kaunting pangamba pa rin ako kay Horen, pero dahil lang sa isang maliit na sanggol na babae na basa pa rin sa likod ng kanyang mga tainga tulad mo, sa tingin mo ba ay hindi kita pinangarap na patayin? Dahil gusto mo nang mamatay, tutulungan kitang makamit ang iyong layunin. Malamig na sanggal ni Leonard. Sa sobrang kaba ni Mateo ay pinagpawisan siya ng malamig. Nagmura siya, ang tanga mo. Dali, umalis ka na sa harapan ko. Narinig mo ba? Napigilan si Mateo na mamatay dahil sa aura ni Leonard at tuluyan ng hindi makagalaw. At ang laban kay Renan bago ito, ang kanyang mga sugat ay labis na malala. Ngayon, wala na siyang kahit kaunting lakas para gumanti. Ang kagustuhan ni Leonard na patayin si Sofia ay kasing dali lang ng paglipad ng alikabok. Maaari kayang kailangan niyang panoorin si Sofia na mamatay nang walang magawa sa harap niya. Sa sandaling iyon, nanlabo ang mga mata ni Mateo. Biglang natigilan si Leonard. Isang malaking mataba ang biglang lumitaw at hamarang sa harap ni Sofia. Ito ay ang pangalawang senior brother, si Ziggy. Mahinahong tiningnan ni Ziggy si Leonard habang malamig na sinabi, Leonard, patayin mo rin ako ng sabay. Gusto kong makita kung ilang tao ang kaya mong patayin ngayon. Gaya ng sinabi niya, hamarang din ang 5 iba pang senior sa harap ni Mateo, tinakpan siya ng mahigpit. Sa sandaling ito, hindi namamalayang nabasa ang mga mata ni Mateo. Malinaw na alam ng mga senior na ito na siya ay isang tao mula sa ibang mundo, ngunit hamarang pa rin sila sa harap niya ng walang pag-aalinlangan. Ang pasasalamat na ito, malamang ay hindi ito kayang putulin ni Mateo sa buhay na ito kahit ano pa man ang mangyari. Humph! Sino ba ang may sabing patayin ko kayo? Kahit ang ilan sa inyo ay gusto ring makahadlang sa paghuli ko sa batang ito. Sumanghal ng malamig si Leonard at marahang tinapik ang isang palad. Kaagad, umihip ang malalakas na hangin na nagpalipad sa lahat. Ang lakas ng isang divine traversing realm martial artist ay talagang hindi matitinag. Power! Malubha na ang mga pinsala ni Mateo noong una. Sa oras na ito, sunod-sunod na ang mga pinsalang natamo niya, at hindi niya napigilan ang sarap sa kanyang lalamunan, at isang subo ang tumalsik na dugo. Isang malabong liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan. Hindi ko talaga masabi na ikaw, bata, ay may ganoong kagalingan para mahikayat ang napakaraming tao na mamatay para sa iyo. Pero, gusto kong makita kung sino pa ang makakapigil sa akin sa paghuli sa iyo ngayon. Mahinang sabi ni Leonard habang ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran. Ang kutis ni Mateo ay kasing putla ng papel at napakahina na. Tiningnan niya si Leonard ng malamig at walang emosyon at sinabing, Leonard, di ba? Kung hindi ako mamamatay ngayon, tiyak na darating ang araw na pagsisisihan mo ito. Naapektuhan na ng mga kilos ni Leonard ang kabaligtaran na timangan ni Mateo. Mahinahong nagsalita si Mateo. Pero habang mas kalmado siya, mas lalo siyang nagagalit. Kung hindi dahil kay Ziggy kanina, patay na sana si Sofia. Nag-aalala si Leonard sa pagkakakilanlan ni Horen at ng iba pa, ngunit wala siyang pakialam kay Sofia. Ano ba ang dual absolutes ng kapital? Sa paningin ng isang karakter na tulad ni Leonard, isa itong biro. Kapag kailangan, wala siyang pakialam na walang awang sirain ang isang bulaklak. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, hindi sinasadyang kumunat ang noo ni Leonard. Malamig niyang sinabi, binata, masyado kang nag-iisip. Huwag mong kalimutan kung nasaan ka ngayon. Ang lugar na ito ay ang Fierce Gale World, hindi ang Endless World. Kahit pahayaan kitang umalis ngayon, sa tingin mo ba ay makakatakas ka mula sa kabisera? Dito, lahat ay kaaway mo. Ikaw lang, ang nahaharap sa isang maliit na mundo. Kaya, huwag kang mag-isip ng kahit anong pagkakataon sa puso mo. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong maghayganti. Hindi pinaghihinalaan ni Leonard ang mga sinabi ni Mateo at hindi rin niya naramdaman na may nakakatawang bahagi ang mga sinabi ni Mateo. Natalo ni Mateo si Renan na isang full major realm na mas mataas sa kanya gamit ang 7th level Crystal Formation Realm Cultivation. Ang ganitong napakalaking talento, na malampasan siya sa hinaharap, ay halos nakatakda ng itatag. Ngunit, hindi siya binigyan ng emperador ng hangin ng pagkakataon. Siguradong patay na si Mateo. Nanghihina ng husto si Mateo ngayon at wala na siyang ganang makipagtalo ng walang kabuluhan kay Leonard.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-daang ginamit ang kanyang kakayahan upang pinuhin ang lakas ng panggamot. Sige, gabi na. Malamang nabalisa na ang kamahalan, ang emperador ng hangin, sa paghihintay. Sumama ka sa akin. Sabi ni Leonard. Muling inabot ni Mateo ang kanyang kamay. Leonard, ganyan ang ginawa mo sa mga disipulo ko. Naghanda ka na ba para matanggap ang puot ko? Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang biglang narinig at kumalat sa tenga ng lahat. Nang marinig ni Horen at ng iba pa ang boses na ito, hindi nila napigil ang matuwa ng husto. 436. Isang mahinang aura ng banal na kaluluwa ang umalangaw-ngaw. Naramdaman lamang ng lahat na humupa ang presyon sa kanilang mga katawan. Ang ganitong uri ng nakakapigil na pakiramdam na dati ay agad na naglaho ng may bakas. Guru! Sabay-sabay na sigaw ni Horen at ng iba pa. Isang figure ang nakatayo sa ere, nakaharap kay Leonard sa di kalayuan. Sino kaya ito kundi si Star Abyss? Lord Star Abyss. Nang makita ang Star Abyss, hindi sinasadyang yumuko si Leonard. Kahit saan pa man, ang katayuan ng mga alchemist ay lubos na iginagalang. Kahit Fiercegale World kung saan bumaba ang mga kasanayan sa alchemy, ang isang alchemy sovereign powerhouse tulad ng Star Abyss ay mayroon pa ring mataas na katayuan. Ang dahilan ay walang iba kundi dahil ang mga medicinal pills na kailangan ng mga eksperto sa Divine Traversing Realm, tanging ang Star Abyss lamang ang makakapagpino sa mga ito. Ito ang dahilan sa likod ng pagmamalaki ni Horen at ng iba pa. Anong klaseng pag-iral ang mga powerhouse ng Alchemy Sovereign? Kailangan lang tingnan ang klase sa medicinal theory na pinag-aralan ni Mateo noon sa Danwo Academy para maunawaan ang puntong ito. Ang pundasyon ng teorya na iniwan ng isang Alchemy Sovereign ang naging banal na kasulatan na sinundan ng buong kontinente. Danwo or Central. Isa itong karakter na kayang mag-iwan ng alamat habang nasa eroplano. Maaaring magkaroon ng napakaraming Divine Traversing Realm powerhouses ang isang panahon. Ngunit kakaunti lamang ang bilang ng mga Alchemy Sovereign powerhouses. Makikita agad ang katayuan ng Star Abyss sa buong Fiercegale World. Leonard, binugbog mo lahat ng 8 disipulo ko hanggang sa malubha ang mga pinsala mo ngayon. Sagot mo, hahanapin ba kita para ayusin ito, o dapat ba akong pumunta at humingi ng tulong kay Tommy? Malamig na sabi ni Star Abyss. Pinagpawisan ng husto si Leonard. Hindi niya inakalang darating ng ganito kabilis ang Star Abyss. Sa pagkakataong ito, hindi madaling palampasin ang bagay na ito. Medyo padalos-dalos itong si Leonard. Pero Lord Star Abyss, itong bagong disipulo mo ay especially iyan ang walang hanggang mundo. Naglabas ng utos si Lord Wind Emperor na patayin siya para tanungin. Walang magawa si Leonard at tanging si Wind Emperor lang ang kaya niyang ilabas. Ikinumpas ni Star Abyss ang kanyang kamay at sinabing, tungkol sa bagay ni Mateo, ako na mismo ang magpapaliwanag kay Tommy. Ngayon, maaari ka nang umalis. Ito. Natatakot ako na ito ay hindi naaangkop, tama ba? Hindi inisip ni Leonard na ang Star Abyss ay talagang matigas ang ulo. Para sa isang especially iya mula sa ibang mundo, hindi niya talaga binigyan ng mukha ang emperador ng hangin. Sinulyapan siya ni Star Abyss nang walang pakialam at sinabing, kung gayon, handa ka bang alagaan din ako ng magkasama? Nagulat si Leonard at dali-daling sinabi, huwag kang maglakas loob, huwag kang maglakas loob. Kahit na mas malakas pa ang loob ni Leonard, hindi rin ako maglalakas loob na gumawa ng hakbang laban kay Lord Star Abyss. Pero hindi na siya inabala ni Star Abyss at direktang sinabi sa kanyang mga disipulo, suportahan ang inyong nakababatang kapatid at sumunod kayo sa akin. Malungkot ang puso ni Leonard. Tunay nga, parang guro, parang disipulo. Ang paraan ng paghawak ng guro at mga disipulong ito sa mga bagay-bagay ay sadyang inukit mula sa iisang halmahan. Direkta nila siyang tinatrato na parang hangin. Ngunit ang pangahas na pagkilos ni Leonard laban kay Horen at sa iba pa ay hindi nangangahulugang nang ahas siyang atakihin ang Star Abyss. May puwang pa rin para manyobrahin ang pagsalakay kay Horen at sa iba pa.
Ngunit ang pagsalakay sa mismong katauhan ng Star Abyss ay katumbas ng tuluyang paghiwalay ng Royal Family at ng Alchemist Association. Dahil sa lakas ng Alchemist Association na mag-rally, kalimutan na natin sila, ang mga Divine Traversing Realm expert na ito, na kailangang magkaroon ng kahit anong medicinal pill na magagamit sa hinaharap. Malamang, sa buong Fierce Gale World, walang martial artist ang makakakuha ng medicinal pills. Kahit ang pamilya Brown at pamilya Tong, ang mga pamilyang alchemy na umaasa sa maharlikang pamilya, malamang ay malapit na rin nilang isara ang kanilang mga tindahan. Hindi inakala ni Mateo na kaya pala siyang protektahan ng Star Abyss ng ganito ka-dominant, na magpaparamdam sa kanya ng init sa puso. Bagamat ang Tungor talon. Bagamat ang kasalukuyang Mateo ay isa lamang maliit na karakter sa digmaan sa pagitan ng dalawang mundo, ang kanyang kahangahangang talento ay naibunyag na. Hindi siya basta-basta hahayaang umalis ng emperador ng hangin. Ang pagsasabi ni Star Abyss na ito ay katumbas ng pakikipagtalo niya sa Wind Emperor. Sa ganoong katibay loob, paanong hindi mapapahalagahan ni Mateo ang kabaitan? Nagdulot ka ba ng kaguluhan sa kabisera para lang tumanggap ng isang disipulo? Ibinahagi ni Star Abyss ang kanyang boses. Matindi ang pagkadismaya na makikita sa kanyang mga salita. Malinaw na hindi niya gustong makita ang pagpapalala ng sitwasyon. Ang makapagpadala kay Mateo ng walang ingay, iyon ang pinakamagandang resulta. Ngunit, si Mateo ay sadyang hindi sumusunod sa batas at talagang nagdulot ng mga uno sa buong kabisera para sa isang babae. Mas nakakapangilabot pa ay natalo ni Mateo ang lahat, ngunit ang huling resulta ay hindi ang pagyakap pabalik sa isang maganda kundi ang pagtanggap lamang ng isang disipulo. Ang ganitong uri ng makapangyarihan at walang limitasyong estilo ng paggawa ng mga bagay-bagay ang siyang nagpahanga sa Titan na si Star Abyss hanggang sa lumambot ito sa loob at malutong sa labas. Walang pakialam na sinabi ni Mateo, para sa mga tunay na lalaki, may mga bagay na kailangan, habang ang iba naman ay hindi dapat gawin. Dahil magkaibigan kami, paano ko siya mapapanood na tumalon sa apoy ng walang magawa? Hindi ko lang talaga inakalang ang masusing pagsasaalang-alang ay magkakaroon ng hindi inaasahan. Mayroon pa rin palang nakakakilala sa akin sa kabisera. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Hindi ko alam kung anong klaseng kayamanan ang naipon ng batang babaeng ito sa dati niyang buhay para makatagpo pa ng isang taong katulad mo. Sundan mo muna ako pabalik. Kailangan pa ring pag-usapan ng detalyado ang bagay na ito. Sinayang mo talaga si Renan. Malamang hindi na lang dyan itigil ng emperador ng hangin ang bagay na ito. Bamantong hininga si Star Abyss. Hindi kayang pasalamatan ng mga salita ang dakilang biyaya. Ako, si Mateo. Ang naalala ko, malamig na sabi ni Mateo. Ano pa ang dapat ipagpasalamat? Kung talagang especially iya ka, wala akong pakialam sa iyo. Basta. Sino ang nag-utos sa iyo na maging isang taong pinahahalagahan ng kanyang matandang si Master? Buntong hininga ni Star Abyss. Haha. Hindi ko inakalang balang araw, ako, si Mateo, ay makakatanggap talaga ng biyaya ni Darwin, sabi ni Mateo kasabay ng tawa na parang namumutya sa sarili. Kakalabas lang ni Star Abyss ng lahat nang may mapansin siyang anino na nakaharang sa kanilang dadaanan. Ang eksenang ito ay nangyari ng hindi makatotohanan, na hindi sinasadyang naramdaman ng lahat na nanlalabo ang kanilang mga mata. Dahil kanina lang, malinaw na walang tao roon. Pero nang sumunod na sandali, may biglang sumulpot na tao roon, na parang bigla na lang sumulpot. Ang kakaibang bagay na iyon ay hindi sinasadyang nagparamdam sa mga tao ng lamig sa kanilang gulugod. Sa pagdating ng Star Abyss, hindi maipaliwanag ang lungkot sa ekspresyon nito. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Mateo at mayroon ng ilang hula tungkol sa pagkakakilanlan ng taong ito. Star Abyss, kahit na ang iyong Alchemist Association ay wala sa ilalim ng aking pamamahala, ang pagtatago ng mga tao mula sa ibang mundo na tulad nito ay talagang nagdudulot sa amin ng matinding pagkadismaya, ibinuko ng lalaki ang kanyang bibig at walang pakialam na sinabi. Ang taong ito na lumitaw ng kakaiba ay ang tunay na soberano ng Fierce Gale World, ang Wind Emperor Tommy. At siya rin ang nag-iisang martial artist ng Boundless Realm sa Fierce Gale World.
Isang nilalang na minamaliit ang napakaraming mundo. Hindi mukhang matanda si Tommy, ngunit nanatili pa rin ang anyo ng isang taong nasa katanghaliang gulang. Parang noong bata pa siya, isa na siyang napakalakas na nilalang. Siyempre, kung hindi siya isang taong walang kapantay ang talento, paano niya magagawang makalusot sa Boundless Realm sa Lower Realms at makamit ang posisyon ng Wind Emperor? Si Tommy ay nakasuot ng casual na damit ng dragon. Bukod dito, wala masyadong palamuti, tila walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Sa katunayan, nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam na bumabalik sa orihinal na pagiging simple. Huminga ng malalim si Star Abyss at sinabi sa bahagyang mahinang boses, dahil alam mong wala sa ilalim ng iyong jurisdiction ang Alchemist Association, bakit mo hinarap ang aking mga disipulo? Kahit ang isang nilalang tulad ng Star Abyss, kapag nahaharap sa isang Boundless Realm powerhouse, ay nakakaramdam din ng matinding pressure. Kailangang malaman ng isa na sa ilalim ng ganitong kapaligiran tulad ng Lower Realms, ang Boundless Realm ay kumakatawan sa kawalan ng kayang magagapi. Kahit ang mga martial artist ng Peak Divine Traversing Realm ay bahagyang mas malalakas lamang na langgam sa harap ng Boundless Realm Wind Emperor. Kung hindi dahil dito, bakit pa kailangang isakripisyo ng Grandian True Sect ang hindi mabilang na mga martial artist ng Divine Traversing Realm para lang magamit ang 6 Extreme Seals Grand Array noon? Nag-isip sandali si Tommy at malamig na sinabi, mukhang matagal mo nang alam ang pagkakakilanlan niya. 437. Siyempre alam ko, sarili kong disipulo. Kung hindi ko alam noon pa, bakit pa ako lilito dito ngayon? Sabi ni Star Abyss. Bagamat ikaw ang chairman ng Alchemist Association, ipinanganak at lumaki ka rin sa Fierce Gale World. Patas ba ang trato mo rito sa lupang pinalaki mo? Una, wala akong ginawang anumang bagay na nagpabagsak sa mundo ng mabangis na Gale. Pangalawa, wala ring ginawa ang aking disipulo para pabagsakin ang mundo ng mabangis na Gale. Ang tinatawag na mga teorya ng pagsasabuatan ay ganap na nabuo mula sa iyong sariling imahinasyon. Ang aking disipulo ay pumunta lamang upang iligtas ang kanyang mga nakatatanda. Seryoso, ang aking disipulo ay pumunta sa mundo ng mabangis na Gale dahil nahuli ng mga Swiftwind Guards ang kanyang mga nakatatanda, hindi ba? Pero nakita mo rin ang lakas ng batang ito. Kung hahayaan natin siyang umalis ng walang kontrol, siya ang magiging mortal na sakit ng aking Fierce Gale World. Kapag umalis na siya, maraming matatapang na mandirigma ng Fierce Gale World ang mamamatay sa kanyang mga kamay sa susunod. Isa ka ring titan ng mundo. Hindi mo ba iniisip ang kalagayan ng iyong mga tao? Nagkaroon ng masiglang pag-uusap ang dalawa at para silang mga matandang magkaibigan na matagal nang nag-uusap. Hindi kabilang sa iisang grupo ang 2 taong ito. Bagamat matagal na silang magkakilala, hindi sila naging matandang magkaibigan. Minsan na ring nagdulot ng kaguluhan sa kabisera si Star Abyss dahil sa kaso ng kanyang disipulo at napilitang patayin ang ikatlong prinsipe. Pero sa kanilang larangan at katayuan, bawat kilos ay may kilos ng isang eksperto at natural na hindi magmumukhang nag-aaway ang mga mababang antas ng martial artist. Gayunpaman, batay sa nilalaman ng kanilang pag-uusap, malinaw na hindi magkasundo ang kanilang mga opinyon. Unti-unting lumapot din ang amoy ng pulbere. Hindi ito magandang balita para kay Mateo. At ang mga salita ng Wind Emperor ay malinaw na tumama sa sakong ng Star Abyss. Kung babalik si Mateo sa Endless World, tiyak na maraming martial artist mula sa Fierce Gale World ang mamamatay sa kanyang mga kamay sa hinaharap. Sa ganitong digmaan sa pagitan ng 2 mundo, walang sino man ang makakahiwalay dito. Maaaring makapasok si Mateo sa kalaliman ng Fierce Gale World ngayon para sa kanyang mga senior. Tiyak na kailangan niyang pumatay ng mga tao para sa kanyang mga mahal sa buhay sa hinaharap. At ang potensyal ni Mateo ay talagang nakakatakot. Walang sino man ang makakatanggi sa puntong ito. Ang mga salitang ito na sinabi ng Emperador ng Hangin ay katumbas ng pag-amin na labis niyang kinatatakutan si Mateo. Humph! Nagpapanggap na may mataas na moralidad. Biglang sabi ni Mateo kasabay ng malamig na pagsinghot. Nang marinig ang mga salitang iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Sa mundong ito, mayroon talagang isang taong nang-ahas na pukawin ang Emperador ng Hangin.
Kahit na ang talento ni Mateo ay kahanga-hanga, ang abdo na ito ay napakataba rin. Kahit matalo pa ni Mateo si Renan, bago ang emperador ng hangin, wala pa rin siyang kwenta. Hanggat handa ang emperador ng hangin, kaya niyang patayin si Mateo nang hindi man lang kailangan ng daliri. Kaharian ng kaluluwa at dagat. Ang banal na kaluluwa na nakikipag-ugnayan sa enerhiya ng kakanyahan ng isang tao sa dagat, kaya niyang manipulahin ang enerhiya ng kakanyahan ng langit at lupa. Banal na pagtawid sa rim. Ang banal na kaluluwa at dagat ng enerhiya ng asensya ay nagsasama sa isa, malayang gumagala sa mundo. Maaaring manipulahin ng isang tao ang enerhiya ng asensya ng langit at lupa sa isang malaking saklaw. Walang hangganang kaharian. Ang banal na kaluluwa ay nakakakuha ng paunang sulyap sa malalalim na misteryo ng langit at lupa. Maaaring kontrolin ng isang tao ang enerhiya ng asensya ng langit at lupa sa loob ng isang takdang hangganan. Hindi naman kalabisan ang pagsasabi na sila ang mga kumokontrol. Kaya naman, ang kagustuhang patayin ni Wind Emperor si Mateo ngayon ay halos isang isip lamang. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, bahagyang sumulyap si Tommy sa gilid at tumingin kay Mateo. Kumakabog ang puso ng lahat at walang ideya kung paano parurusahan ng emperador ng hangin si Mateo. May karapatan ka bang magsalita rito? Nakita tayo ng maliit na martial artist na crystal formation at hindi pa rin siya lumuhod. Marangal na boses ang narinig ni Tommy. Hindi rin nakitang kumilos si Tommy. Bigla na lang, ang nakapalibot na enerhiya ng langit at lupa ay nagwala at sumiksik patungo kay Mateo na parang hola. Masyadong biglaan ito. Hindi agad nakareact ang lahat. Agad na naramdaman ni Mateo ang bigat na parang 30,000 KT sa kanyang mga balikat na parang may pares ng malalaking kamay na pilit siyang idinidiin pababa para paluhudin siya. Mariin na ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao, at unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod. Lahat ng buto sa kanyang katawan ay naglabas ng mga langit-ngit habang ginagamit niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan upang lumaban. Sino? Bahala na. Para. Maging karapat-dapat din na paluhudin ako. Namula ang mukha ni Mateo, at sinabi niya ang pangungusap na ito ng salita-salita. Walang emosyong sinabi ni Tommy, kami ang pinuno ng mundo. Hindi kaya namin matiis ang pagluhod mo. Ako, si Mateo. Lumuluhod lang sa mga magulang ko at hindi sa langit. Kung ikukumpara sa langit, ano pa nga ba ang maituturing mo? Habang sinasabi niya, nanginginig ang mga panga ni Mateo. Kailangang gamitin ang buong lakas ng kanyang katawan sa bawat salita. Nakabaluktot na ang likod ni Mateo, bahagyang nakakurba ang dalawang binti, ngunit matigas ang ulo niyang ayaw lumuhod. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, nagbago ang mukha ng lahat, pati na si Tommy. Ang ginagawa ng mga martial artist ay ang heavenly daw. Ang pinakakinatatakutan at pinakaiginagalang nila ay ang heavenly daw. Ang kapangyarihan ng heavenly daw ay hindi kayang hulaan ng mga tao. Ganito talaga ang sinabi ni Mateo. Masyadong walang pigil. Walang ingat na nagsasalita tungkol sa langit. Talagang hindi mo alam ang buhay mula sa kamatayan. Gamit ang iyong lakas, paano mo malalaman ang takot sa langit? Sabi ni Tommy. Tommy, hindi mo pa rin tinitigilan ang paghawak mo. Dahil pinapahiya mo ang disipulo ko ngayon, kailangan mong maghanda para matanggap ang puot ko. Nakita ni Star Abyss ang matinding paghihirap ni Mateo, at kumabog ang kanyang puso. Pabigla-biglang nagsasalita tungkol sa langit. Sa mga taong narito, malamang ay walang sino man ang mas nakakaintindi sa langit kaysa kay Mateo. Si Mateo ay nabibigatan ng isang malalim na alitan ng dugo at matagal nang nawala ng paghanga at paggalang sa langit. Nabuhay siyang muli, laban sa langit ang kanyang nilalabanan. Gusto siyang lipulin ng langit, si Mateo. Pagkatapos siya, si Mateo, ay magtatanong sana sa langit kung bakit napaka-unfair nito. Bagamat hindi tiyak kung sino ang kalaban ni Mateo, ang isang taong kayang pumatay ng isang peak alchemy emperor ay tiyak na kabilang sa mga peak existence sa divine realm. Kung ikukumpara sa kanila, si Tommy ay talagang walang kwenta. Bukod pa rito, dahil sa dating pagkakakilanlan ni Mateo, paano niya magagawang lumuhad ng maluwag sa loob patungo sa isang maliit at walang hangganang kaharian? Kung dati lang, hindi pa kayang dilaan ng boundless realm ang sapatos ni Mateo. Naintindihan ni Star Abyss ang mga sinabi ni Mateo.
Hindi siya nakaramdam ng pagkagulat. Ngunit ang pagpapahiya ni Tommy kay Mateo ng ganito ang hindi niya matanggap. Sino ang mag-aakala na sa pagkakataong ito, si Tommy ay isang napakatatag na tao? Star Abyss, kahit na kinatatakutan ko ang iyong pagkakakilanlan, hindi ito walang hangganan. Isa pa, hindi lahat ng nasa tabi mo ay kayang hamakin ang aming prestihiyo. Kahit na siya ay iyong disipulo, ang pagpapaluhod sa kanya para batiin kami sa unang pagkakataon na magkita tayo ay hindi maituturing na labis, hindi ba? Isa pa, napinsala niya si Renan. Ang pagluhod na ito ay nagsisilbing paghingi ng tawad. Dahil ganito ang sinabi ni Tommy, wala talagang masabi ang Star Abyss. Kung si Mateo ang kanyang ikawalong disipulo, kahit na si Mateo ay isang tao mula sa walang hanggang mundo, ang pagluhod upang batiin ang emperador ng hangin ay hindi naman kahihiyan. Pero ang problema, ang pagpapaluhod sa isang Alchemy Emperor sa Wind Emperor ay isang kahihiyan na walang katulad. Kahit hindi gaanong nakipag-ugnayan ang Star Abyss kay Mateo, kung pag-uusapan ang ugali nito, mayroon pa rin itong kaunting pag-unawa. Kahit mamatay si Mateo, hindi rin posible na lumuhad sa harap ng emperador ng hangin. Sandaling nalagay sa alanganin ng Star Abyss at hindi alam kung anong mga salita ang dapat niyang gamitin para pabulaanan si Zhao Tianian. Sa sandaling iyon, biglang tumakbo palabas si Sofia mula sa karamihan at lumuhad sa Wind Emperor ng may malakas na suntok. Kamahalan, ang emperador ng hangin, nagmamakaawa ako sa iyo, pakawalan mo na ang Panginoon. Siya. Ginawa lamang niya iyon para sa kaligtasan ng kanyang mga nakatatanda at hindi talaga siya isang especially iya. Kung nais ng kamahalan na parusahan, handa si Sofia na mamatay kapalit niya. Namumula ang mukha ni Sofia sa luha, ngunit ang kanyang mukha ay may hindi maipaliwanag na katigasan ng ulo. Sofia. Hindi ka dapat bastos. Bumalik ka para sa akin. Mabilis na saway ni Chendong dahil sa takot nang makita ang sitwasyon. Ang pag-asar sa emperador ng hangin ay hindi isang pasanin na kayang pasanin ng kanyang pamilya Brown. 438. Bahagyang inikot ng emperador ng hangin ang kanyang ulo upang tumingin kay Sofia. Hindi napigilan ni Mateo ang matarante sa kanyang puso. Matagal na niyang nakikita na ang emperador ng hangin na ito ay hindi isang mabuting tao. Para makapagsimula ng digmaan sa pagitan ng dalawang mundo para sa sarili niyang interes, ang taong iyon ay isang mabangis at ambisyoso na tao kahit ano pa ang tingin sa kanya ng iba. Paano nga ba maaawa ang ganitong uri ng tao sa isang mahinang batang babae? Ikaw, itong sanggol na babae, hindi mo rin alam kung ano ang makabubuti para sa iyo. Ang tulungan ng isang taong ligaw mula sa ibang mundo na humingi ng awa. Ang pamilya Brown ay nakatanggap ng ating biyaya sa loob ng maraming henerasyon, at ganito mo kami ginagantihan. Sige, dahil gusto mo nang mamatay, papaalisin ka namin. Ang mga salita ng emperador ng hangin ay walang kahit kaunting bahid ng emosyon, na nagparamdam ng kilabot sa mga puso ng mga tao nang marinig ang mga ito. Huwag! Sigaw ni Mateo. Pero parang hindi ito narinig ni Tommy. Nang makita niya itong bahagyang itinaas ang kanyang kamay, marahang gumalaw ang kanyang hintuturo. Isang liwanag ng bituin ang lumipad patungo sa puso ni Sofia na parang isang kometa. Walang naghihinala na hanggat ang kaunting liwanag ng bituin na ito ay dumadampi kay Sofia, tiyak na mamamatay siya. Pero sa oras na ito, sino ang makapagliligtas sa kanya? Dumating ang liwanag ng bituin sa harap ni Sofia sa isang kisap mata. Pero parang hindi ito nakita ni Sofia. Kasalukuyan siyang nakatalikod para tingnan si Mateo, at binigyan ito ng isang magiliw na ngiti. Swoosh! Bang! Hindi tinamaan ng liwanag ng bituin si Sofia, kundi lumipad patungo sa dulo at bumagsak sa lupa. Isang napakalaking dagandong ang umalangaw-ngaw. Ang mga piraso ng bato ay nabasag at lumipad sa paligid. Sofia! Nawala! Tungkol sa sorpresang ito, ang emperador ng hangin ay kalmado tulad ng dati. Pagkatapos ay humarap siya kay Mateo. Spatial Spirit Artifact. Mukhang minamaliit pa rin kita. Lumalabas na sa kritikal na sandali na iyon, pinakawalan ni Mateo ang Spatial Spirit Artifact at dinala si Sofia papasok. Natural na hindi nakatakas sa paningin ng emperador ng hangin ang eksenang ito. Gayunpaman,
Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo ngayon. Nasa isip mo pa rin ang mga abala sa iba. Gusto kong makita kung hanggang saan mo kayang tiisin. Nawala na ang boses ni Tommy nang biglang maramdaman ni Mateo ang presyon sa paligid niya na agad na tumaas ng ilang beses. Ang nakapangangilabot na pressure na iyon ay sumikip pa sa espasyo hanggang sa ito ay magbago, na nagbibigay sa mga tao ng isang napaka hindi makatutuhanang pakiramdam kapag tiningnan. At ang katawan ni Mateo ay bumagsak ng mahigit kalahati dahil sa ganitong uri ng presyon. Halos madikit na sa lupa ang isang tuhod. Power! Biglang pinasigla ni Mateo ang enerhiya ng asensya sa kanyang katawan, sinusubukang ituwid ang kanyang likod ng desperadong paraan. Sa ilalim ng napakalaking presyon, sa wakas ay hindi napigilan ni Mateo na samuka ng isang subo ng sariwang dugo. Hindi lang iyon, dahil sa pagsikip ng espasyo, ang balat sa buong katawan ni Mateo ay nabasag din, tumulo ang dugo, na mukhang napakasama. Tommy! Kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Kahit pa. Bugbugin ako hanggang sa maduraj ang mga buto ko, hindi rin ako luluhod. Halos singgal ni Mateo. Patayin ka. Napakadali lang patayin ka. Basta't payag ako, ano ang mahirap sa pagdurog ng mga buto mo hanggang maging alabok? Pero, gusto ko lang lumuhad ka, malamig na sabi ni Tommy. Muling ikinumpas ni Tommy ang kanyang kamay. Muling tumaas ang presyon sa paligid ni Mateo. Malinaw na, hanggat handa siya, kaya niyang durugan ang katawan ni Mateo sa pamamagitan lamang ng galaw na ito. At ang pressure na inilalapat niya ngayon ay parang isang patak lamang sa kanyang lakas. Ang layunin ay mapaluhod si Mateo. Sa ilalim ng matinding pressure, unti-unting nanlabo ang kamalayan ni Mateo, at unti-unti ring nanghina ang kanyang katawan. Nang makita ang kawawang anyo ni Mateo, sa wakas ay nag-alab din ang galit ng Star Abyss. Gayunpaman, hindi pa siya nakakakilos nang marinig niya si Tommy na walang pakialam na nagsabi, Star Abyss, ipinapayo ko na huwag kang kumilos. Alam mo, sa martial path, masyado kang mahina. Habang sinasabi niya, casual na itinuro muli ni Tommy gamit ang isang daliri. Agad na bumuo ng manipis na lamad ang enerhiya ng asensya ng langit at lupa, na bumabalot sa Star Abyss sa loob. Nagbago ang mukha ni Star Abyss at tinamaan ang manipis na lamad gamit ang isang palad. Putok! Hindi gumalaw ang manipis na lamad, at ang Star Abyss ay talagang nakabawi. Ito ang lakas ng isang Boundless Realm martial artist. Kahit ang sovereign level Star Abyss ay hindi kayang tiisin ang kahit isang suntok sa harap ni Tommy. Sige, maghintay ka roon ng masunurin. Pagkatapos kong asikasuhin ang batang ito, dahan-dahan tayong mag-uusap, mahinang sabi ni Tommy. Nagngingit-ngit si Star Abyss at sinabing, Tommy, ikaw ay nararapat sa kamatayan. Pero hindi na pinansin ni Tommy ang Star Abyss. Muli niyang dinagdagan ng essence energy para kay Mateo. Arg! Biglang tumaas ang aura ni Mateo. Pulang-pula ang kanyang mga mata habang malamig na nakatitig kay Tommy. Mahinahong sabi ni Tommy, nagsusunog ng asensya ng dugo ha. Sinusunog mo ang 50% ng asensya ng dugo ng isang beses, halos sinira mo na ang sarili mong pundasyon. Ginagawa mo ba ito? Para lang hindi lumuhad sa harap ko. Tunay na matigas ang ulo mong binata. Pero, habang tumatagal, lalo kitang gustong paluhudin. Haha. Malubha ang pinsala ni Mateo noong una. Sa ilalim ng pressure ni Tommy, matagal na niyang naabot ang kanyang limitasyon. Kaya niyang magpumilit hanggang ngayon sa pamamagitan ng lubos na pag-asa sa iisang paniniwala para manatiling matatag. Alam ni Mateo na sigurado siyang mamamatay siya kaya't nasunog niya ang 50% ng blood essence sa isang iglap, agad na pinupuno ang essence energy sa kanyang katawan. Sa ilalim ng ganoong kondisyon, dahan-dahan siyang tumayo ng kaunti. Gayunpaman, lahat ng ito ay walang saysay. Kung ikukumpara kay Mateo ang mga martial artist ng Boundless Realm, napakalaki ng agwat. Medyo napaatras lang siya at bahagyang nagdiin ulit si Tommy, agad na itinulak si Mateo pababa. Boom! Tinapakan talaga ni Mateo ang lupa hanggang sa gumuho ito. At sa oras na ito, ilang pulgada na lang ang layo ng tuhod ni Mateo mula sa lupa. Hindi rin kayang pigilan ng kahit kaunting oras ang pagsunog ng 50% blood essence. Lalong lumabo ang kamalayan ni Mateo. Ngunit, may boses sa puso niya na walang tigil na nagsasabi sa kanya, huwag kang lumuhad. Huwag kang lumuhad.
Ang kasalukuyang Mateo ay kinulayan na ng kanyang dugo hanggang sa siya ay naging isang taong may dugo, na mukhang nakakatakot at nakapangangilabot. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi maiwasan ng kanilang mga mukha ang pagpapakita ng kapansin-pansing pagbabago sa kanilang mga mukha. Isang kabataang nasa Crystal Formation Realm ang talagang nagpakita ng katigasan ng ulo sa harap ng isang martial artist na nasa Boundless Realm. Bagamat ang mga taong ito ay pawang mga sakop ni Tommy, sa mismong sandaling ito, hindi nila namamalayang nakaramdam sila ng awa para kay Mateo sa kanyang puso. Kung bakit tinawag na mga henyo ang mga henyo ay hindi lamang dahil kailangan nila ng natatanging talento, kundi kailangan din nila ng matibay na paniniwala at isang matibay na personalidad. Taglay ni Mateo ang lahat ng katangiang dapat taglayin ng isang henyo at dapat pumailang lang sa kalangitan sa isang galaw lamang. Ngunit ngayon, malupit siyang pinahiya ni Tommy at sa huli ay hindi nakatakas sa kamatayan. Ang gayong marahas na pamamaraan ay lalong nagdulot ng paghamak sa mga tao. Ang pagpatay ng tao ay parang ulo lang na bumabagsak sa lupa. Pero, ang ganitong kahihiyan ay nakakasakit sa moral at kamalayan. Naramdaman ni Mateo ang unti-unting paghina ng lakas ng kanyang katawan. Ang paglaban sa spatial compression ay unti-unting nagpapababa ng kakayahan ng isang tao. Hanggang dito lang ha. Ito ang huling naisip ni Mateo. Sa wakas, hindi na niya matiis, at siya ay nahimatay. Nang makita ang eksenang ito, ang sulok ng bibig ni Wind Emperor Tommy ay nagpakita ng bakas ng ngiti ng isang matagumpay. Ngunit, hindi bumagsak ang katawan ni Mateo. Isang magandang figure ang lumabas mula sa kawalan at sinalo si Mateo na malapit ng lumuhod. Bumantong hininga ang babae at sinabing, "Pasensya na po, Ginoong Crosswell." Nahuli si Larissa ng isang hakbang at pinahirapan kanya. Ang babaeng ito ay si Larissa talaga. Ang kanyang anyo ay parang isang diwatang pangkalangitan na bumababa sa mundo ng mga mortal. Walang anumang senyales na naghihintay. Nang makita si Larissa, nagbago ang ekspresyon ni Tommy sa unang pagkakataon. Isang seryosong ekspresyon ang lumitaw. Gamit ang kanyang lakas, hindi niya natuklasan na may nakatagong tao sa kawalan. "Sino ka?" Para talagang manggahas na pumasok ng walang ingat sa kabisera. Galit na sabi ni Tommy. 439. Hindi talaga inabala ni Larissa si Tommy. Para lamang makita siyang dahan-daang iniunat ang isang magandang braso, dahan-daang idinidiin ang kanyang palad sa dibdib ni Mateo. Isang liwanag na halo ang kumalat sa dibdib ni Mateo, at nagbigay ito sa mga tao ng isang mapayapang pakiramdam. Nang makitang hindi siya pinansin ni Larissa, bahagyang nalungkot ang emperador ng hangin, "Humph. Walang alam sa sinasabi mo. Nangahas ka pang saktan kami. Karapat-dapat mamatay." Pumitik si Tommy gamit ang isang kamay. Isang agos ng liwanag ang agad na dumating sa harap ni Larissa. Ngunit, sa sandaling iyon, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Ang liwanag na iyon ay tuluyang naglahos paningin ni Larissa nang hindi maipaliwanag. Ngunit walang nakakita kung paano kumilos si Larissa. Nakahawak pa rin ang kamay niya sa dibdib ni Mateo na parang wala siyang kaalam-alam sa pag-atake sa kanya ni Tommy. Hindi pa nagbabago ang ekspresyon ni Tommy nang bigla niyang naramdaman ang paninigas ng lahat ng balahibo niya sa katawan. Isang matinding panganib ang sumalakay mula sa likuran. Mabilis siyang lumingon. Isang daloy ng liwanag ang lumabas mula sa kawalan. Nagmamadaling inilabas ni Tommy ang isa pang daliri. Putok. Dalawang daluyan ng liwanag ang nagbanggaan, na nagbigay ng isang marahas na pagsabog. Napaatras si Tommy ng ilang sunod-sunod na hakbang. Hindi makapaniwala ang lahat sa eksenang ito. Ang Wind Emperor ay isang makapangyarihang nilalang sa Boundless Realm. Hindi ba talaga niya kayang makipag-ugnayan sa isang babae? Huminga ng malalim si Tommy, konsepto ng kalawakan. Ikaw. Sino ka ba talaga? Ang konsepto ng kalawakan ay isang napakalalim na konsepto. Napakahirap unawain. Ang emperador ng hangin ay itinuturing din na isang taong may maraming karanasan. Ngunit hindi pa siya nakarinig ng sino man na nakaunawa sa konsepto ng kalawakan sa mga mababang kaharian. Bukod pa rito, kung titingnan ang galaw ng babaeng ito kanina, malinaw na naunawaan na ito sa isang napakalalim na saklaw. Napakapangit ng mukha ng emperador ng hangin.
Matapos maging emperador ng hangin, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng napakalaking banta. Sa sandaling iyon, biglang napaungol si Mateo. Halatang nasa matinding paghihirap siya. Pero nang makita ni Larissa ang eksenang ito, lubos na nawala ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito lamang niya dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Walang pakialam na tiningnan si Tommy at sinabi, ang ulo ng aso mo ay maiiwan muna sa leeg mo pansamantala. Hindi magtatagal, personal na darating si Mr. Crosswell para kunin ito. Kung tungkol naman sa kung sino ako, wala ka pang kwalifikasyon para malaman pa. Sumimangot si Tommy at nakasimangot, humph. May alam ka lang tungkol sa konsepto ng kalawakan, yun lang. Hindi mo naman talaga iniisip na nasakop mo na kami, di ba? Pero hindi na siya inabala ni Larissa. Dahan-dahang binuhat niya si Mateo at sinabing, Mr. Crosswell, iuwi na kita agad. Nang makitang hindi siya pinansin ni Larissa, nagalit ng husto si Zhao Chanyo. Sa isang iglap, humarang siya sa harap ni Larissa at sinabing, nagpapanggap kang misteryoso. Maaari kang umalis, ngunit ang batang ito ay dapat manatili. Bahagyang umangat ang talukap ng mata ni Larissa, at malamig niyang sinabi, ikaw lang ba? Malamig na sumagot si Tommy, paano kung kami na lang? Kung hahayaan namin kayong dalhin siya at magmayabang na makaalis dito, paano namin pamamahalaan ang mga mamamayan ng Fiercegale World sa hinaharap? Nakakahiya ka naman talaga. Hindi mo ako masisisi. Habang sinasabi niya, biglang naglabas ang mga mata ni Larissa ng dalawang sinag ng liwanag. Kumislap ang liwanag at agad na naglaho. Naghahanda na ng isang malaking hakbang si Tommy nang bigla siyang manginig. Unti-unting nawala ng malay ang kanyang pares ng mga mata. Kumunat ang noo ni Larissa, ngunit ang kanyang banal na kaluluwa ay nasasaktan. Ang ganitong uri ng sakit na nakakadurog ng puso ay patuloy na kumakalat. Kamahalan, ang emperador ng hangin. Biglang nakaramdam si Leonard ng kakaiba at hindi niya napigil ang sumigaw. Ngunit, tila hindi ito narinig ni Tommy. Nakatayo pa rin siya roon nang hindi gumagalaw ang kahit isang kalamnan, na para bang isa siyang puppet na gawa sa kahoy. Kamahalan, anong problema? Dali-daling lumapit si Leonard sa tabi ni Tommy at inalog ang katawan nito. Ngunit walang ipinakitang reaksyon si Tommy. Demonyong babae. Anong ginawa mo sa kamahalan, ang emperador ng hangin? Alam mo ba ang ginagawa mo? Ginagawa mong kaaway ang buong mundo ng mabangis na Gale. Galit na saway ni Leonard. Kahit na mabangis ang mga salita ni Leonard, hindi siya nang ahas na gumawa ng hakbang laban kay Larissa. Ang demonyong babaeng ito ay talagang gumamit ng spell at pinatigas ang emperador ng hangin sa kanyang kinatatayuan. Paano kaya siya ang magiging katapat niya? Ganoon ba? Paano kung gagawin kong kaaway ang buong Fiercegale World? Walang pakialam na tanong ni Larissa. Dahil sa ganitong kaguluhan na dulot ni Tommy, hindi nagmamadaling umalis si Larissa. Dahan-dahan niyang inilapag si Mateo at isinandal ito sa kanyang balikat. Nang makita ang kilos na ito ni Larissa, hindi alam kung bakit, kumalabog ang puso ni Leonard, at nakaramdam siya ng hindi magandang balita. Para lang marinig ang mahinang pagsaway ni Larissa, lumuhad ka at maglingkod kay Mr. Crosswell. Nagbago ang mga mukha ng lahat. Baliw ba ang babaeng ito? Para paluhudin ang kamahalan, ang emperador ng hangin, kay Mateo. Pero sa oras na ito, wala nang sinumang nagtuturing kay Larissa bilang isang ordinaryong tao. Kakaiba talaga ang babaeng ito. Tiningnan lang niya si Wind Emperor at binauhaw ito ng lubusan. Ang Boundless Realm ang pinakamalakas na nilalang sa lower realms. Wala ba talaga siyang pagkakataong umatake? Isa pa, ang emperador ng hangin na. Hindi talaga luluhod kay Mateo, di ba? Sa gitna ng mga titig ng lahat, ang emperador ng hangin ay talagang umusad ng dalawang hakbang at naglakad patungo kay Mateo. Nabigla si Leonard sa takot. Dali-dali niyang hinawakan ang braso ni Tommy at sumigaw, kamahalan, huwag po. Ngunit hindi ito pinansin ng emperador ng hangin. Sa halip, ikinumpas niya ang kamay at pinalipad si Leonard palayo. Umakbang pa si Tommy ng ilang hakbang at talagang lumuhad ng malakas. Sa pagkakataong ito, talagang nag-iba ang atmosfera. Blanko ang tingin ng lahat sa eksenang ito, na may bahid ng hindi makapaniwalang tingin.
Anong klaseng mahika ang ginawa ng babaeng ito sa kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin? Para talagang maging masunurin ang kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin. Hey, maituturing din itong instant karma. Kanina lang, gustong paluhudin ni Tommy si Mateo. Sa huli, hindi lumuhad si Mateo, kundi siya mismo ang lumuhad kay Mateo. Ito ang sitwasyon kung saan ang mga mahilig manghiya ng iba ay madalas na pinapahiya ng iba. Sabi ni Star Abyss nang may malamig na ngiti. Sa mga pangyayari ngayon, tuluyan na siyang nagalit kay Tommy. Ngayon, nang makita niyang nakaluhod na si Tommy kay Mateo, pakiramdam niya ay wala ng pagpipigil sa kanyang puso. Ang tanging nakakaawa lang ay si Mateo ay kasalukuyang nasa isang walang malay na estado at hindi nakakaramdam ng sarap ng paghihiganti. Ang usapin ngayon, ikaw ang nag-aanyaya ng kahihiyan sa iyong sarili. Hihingi muna ako ng kaunting interes para kay Mr. Crosswell. Ngayon, yumuko ka sa kanya. Hindi ko sinasabing tumigil ka, bawal kang bumangon. Saway ni Larissa. Ganoon na lang, talagang walang tigil na yumuko si Tommy kay Mateo at naging napakamasunurin. Bahagyang gumalaw ang daliri ni Larissa. Nakalaya na si Sofia mula sa Spatial Spirit Artifact. Nang makitang ang emperador ng hangin ay talagang nagpapatira pa kay Mateo, hindi napigilan ni Sofia ang mapatalon sa takot. Ito. Anong nangyayari dito? Kay kamahalan, ang emperador ng hangin, siya. Hindi mo na kailangang gumawa ng ganoong kalaking ingay. Maliit na parusa lang ang ibibigay nito sa kanya. Base pa lang sa mga ginawa niya ngayon, sapat na iyon para mapatay siya. Pero para kay Mr. Crosswell na personal na makapaghiganti sa hinaharap, pansamantala mo na siyang palayain ngayon, malamig na sabi ni Larissa. Saka lang biglang nagising si Sofia. Mayroon pa ring walang kapantay na kagandahan na nakatayo sa harap niya. Naglakas loob si Sofia na tingnan si Larissa mula ulo hanggang paa ng ilang beses. Parang nahihiya talaga siya sa sarili niyang kawalang galang. Ito. Maaari kayang ang babaeng ito ang minamahal ni Mateo. Hindi nakakapagtaka. Itinaas niya ang kanyang ilong sa akin. Lumalabas na ang kahirapang tinutukoy niya ay ito. Hindi mapigilan ni Sofia ang magdalamhati sa kanyang kapalaran. Sige. Ibabalik ko na agad si Mateo sa walang hanggang mundo. Lahat ng ginawa niya ngayon ay para sa iyo, kaya pinalabas kita para magtanong. Dito ka ba titira, o susundan mo si Mateo pabalik? Walang emosyong tanong ni Larissa. 440 po. Hindi rin inakala ni Sofia na haharapin niya talaga ang ganoong desisyon. Dalawang maliliit na mundo. Ito ay isang distansya na kapareho ng dalawang dulo ng mundo. Kung pupunta siya sa walang hanggang mundo, maaaring hindi na siya makabalik dito muli sa buhay na ito. At sa lugar na ito ay naroon ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, ang kanyang mga magulang. Walang tigil pa rin ang pagyuko ng emperador ng hangin doon, habang si Leonard ay desperadong sinusubukan siyang hilahin pataas. Ngunit tumanggi siyang bumangon kahit anong mangyari. Sa panig na ito, si Sofia ay nahulog sa isang problema at nagkaroon ng conflicted na mukha. Sofia, huwag kang sumama sa kanya. Kung hindi, ako, si Chendong, ay puputulan ang lahat ng ugnayan ko sa iyo. Malamig na sabi ni Chendong. Nanginig ang buong katawan ni Sofia, at hindi sinasadyang nabaling ang tingin niya kay Chendong. Nakita lamang niya si Chendong na nakatitig ng may galit na mga mata. Mayroon siyang mukhang matatag at determinado. Sa isang iglap, napakaraming alaala ang bumulwak mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mga taon ng masigasig na pag-aaral at mapait na pagsasanay, ay hindi nangangahas na magpabigay kahit kaunti. Nang magkaisang sinabi ng mga matatanda na itulak siya palabas bilang pangnegosasyon, nanatiling tahimik si Chendong at walang sinabi sa tabi. Labis ang kanyang hinagpis at nilunok ang 9 nether soul shattering powder. Unti-unting nawawala ang kanyang kamalayan. Unti-unting naging matatag ang mga mata ni Sofia. Ama, nitong nakalipas na 20 taon, ang anak na babae ay nabubuhay para sa pamilyang Xiao. At ngayon, ang anak na babae ay isa ng taong namatay ng minsanan. Nais ng anak na mabuhay para sa kanyang sarili kahit minsanan. Kaya naman, gusto kong sumunod sa Panginoon. Pagkatapos sabihin ang pangungusap na ito, pakiramdam ni Sofia ay naubos lahat ng lakas sa kanyang katawan.
Isa itong talagang nakakagulat na hakbang para sa kanya. Mula pagkabata, itinuro na kay Sofia ang ideya ng pamumuhay para sa kanyang pamilya, at siya mismo ay isang napakamapagmahal na babae. Ngunit ngayon, pinutol niya ang lahat mula sa kanyang nakaraan. Nangangailangan ito ng matinding lakas ng loob. Para maputol ng isang tao ang lahat ng gapos at muling makapasok sa isang bagong mundo, gaano kalakas ang paniniwalang kailangan para suportahan ito. Ikaw. Magaling, magaling, magaling. Nanginginig si Chendong sa sobrang galit. Hindi niya inakalang ang kanyang masunuring anak na babae ay gagawa ng isang bagay na ganito kay Terminado. Mula ngayon, ako, si Chendong, ay aaminin kong hindi kita naging anak, itong anak ko. Puputulan na natin lahat ng ugnayan natin. Nanginginig na sabi ni Chendong. Nanginig ang buong katawan ni Sofia, at muntik na siyang matamba sa lupa. Isang ibla ng banayad na enerhiya ng asensya ang agad na bumalot sa kanya. Noon lamang siya naging matatag. Malamig na sabi ni Larissa, medyo naiintindihan ko ang mga ginagawa mo at naiintindihan din kita ng husto. Sa totoo lang, naiinggit pa nga ako sayo. Kaya mong isakripisyo ang lahat para lang sa kaligayahan mo. Sapat na to. Mabait at makatarungan si Ginoong Croswell, matapang at determinado. Sulit na sulit ang lahat para sa kanya. Ang mga salita ni Larissa ay parang pag-iniksyon kay Sofia ng cardiac tonic. Tumanggaw si Sofia at sinabing, maraming salamat senior sa payo. Bahagyang tumanggaw si Larissa at sinabi kay Star Abyss, ang iyong kabaitan, tiyak na gagantihan ito ni Mr. Croswell ng personal sa hinaharap. Malubha ang kanyang pinsala sa kasalukuyan kaya hindi pa siya magpapalam sa inyong lahat. Sabi ni Star Abyss, kainahina lang ang lakas ni Star Abyss, kaya naman nagtamo si Mateo ng malalalim na sugat. Nahihiya talaga ako. Senior, alagaan mo sana ng mabuti si Mateo. Walang hanggang pasasalamat ang Star Abyss. Siyempre naman. Pagkatapos magsalita, inikat ni Larissa ang kanyang mahahabang manggas, dinala sina Mateo at Sofia at naglaho sa paningin. Para bang hindi sila kailanman nagpakita. Tahimik ang plaza. Tanging ang malalakas na tunog ng pagyuko ni Tommy ang umalangaw-ngaw. Hindi rin tiyak kung gaano katagal ang lumipas. Biglang nanginig si Tommy at sa wakas ay bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Kumirot ang puso ni Tommy, at hindi napigilan ng kanyang mga noo ang pagkunot ng kanyang noo. Sa sandaling ito, tila biglang bumagsak ang temperatura sa buong plaza, na hindi sinasadyang nagpanginig sa mga tao. Nakaluhod pa rin siya ngayon. Malinaw na may nangyaring napakasama kanina. Kanina lang. Anong nangyari? Tanong ni Tommy kay Leonard. Kahit na isang malakas na puwersa si Leonard sa Divine Traversing Realm, nang marinig niya ang pangungusap na ito, nakaramdam din siya ng kilabot. Ito. Nagpakita si Leonard ng isang mahirap na tingin. Magsalita ka. Malungkot na sabi ni Tommy. Walang magawa si Leonard, at tanging ang mga pangyayari kanina lamang ang kanyang naisalaysay. Sa bawat salitang sasabihin niya, dumidilim ng kaunti ang mukha ni Tommy. Nang matapos siyang magsalita, ang mukha ni Tommy ay halos hindi na naiiba sa itim na uling. Bukod sa angkan ng Mystic Mountain at kay Chendong ng pamilya Brown, ang mga taong nakakaalam ng insidenteng ito ay patay na. Bago umalis, sinabi sa akin ni Lord Star Abyss na babantayan niya ang kanyang grupo ng mga disipulo at si Chendong, at talagang hindi nila pag-uusapan ang insidente ngayon. Bukod pa rito, sinabi pa niya na ang Alchemist Association ay makikipagtulungan ng buong puso sa maharlikang pamilya at magbibigay ng lahat ng tulong patungkol sa mga gamot. Dagdag ni Leonard. Hindi kalayuan sa di kalayuan ay may mga bangkay na nagkalat sa kung saan-saan. Kabilang sa mga ito ay 2 pang martial artist mula sa Soul Sea Realm. Bahagyang gama ng kutis ni Tommy. Ngunit sinabi pa rin niya ng may seryosong mukha, ang bagay na ito, napakahusay ng ginawa mo. Mukhang isinuko na ni Chendong ang kanyang sarili sa sekta ng Star Abyss. Nakakaabala itong bagay na ito. Para kay Tommy, ang Star Abyss ay isang porkepino na hindi madaling hawakan. Bilang pinuno ng mundo, lubos na alam ni Tommy ang kalakasan ng Alchemist Association. Kahit sa antas, ang chairman ng Alchemist Association ay palaging magiging isang nilalang na lubos na iginagalang. Bagamat ang Fiercegale World ay isang lugar kung saan kahit ang mga ibon ay hindi dumi-dumi, kung talagang napatay niya ang Star Abyss, tiyak na hahabulin ito ng Divine Realm.
Ang mga martial artist ng Boundless Realm ay talagang magagaling sa Fierce Gale World. Ngunit kung nasa Divine Realm sila, napaka-ordinaryo lang nila. Ang parusa sa Alchemist Association ng Divine Realm ay hindi ang kayang tiisin niya, isang maliit na Boundless Realm martial artist. Sabi ni Leonard, dahil gustong makipagtulungan ng taos puso sa atin ng Star Abyss, ipinapakita nito na ayaw niya maging masyadong matigas ang relasyon natin. Bukod pa rito, wala ring pakinabang sa kanya ang pagpapalam sa lahat ng bagay tungkol sa araw na ito. Kaya, hindi sinabi ni Leonard ang mga salitang nasa likod nito. Natural lang na kay Wind Emperor mismo ang magdesisyon sa ganitong bagay. Tumanggaw si Tommy at sinabing, dito matatapos ang usapin ngayon. Kung mayroon mang chismis, patayin mo kahit sino pa iyon. Oo. Mundo ng mabangis na Gale, kabundukan ng bundok ng Cloud Dream. Ilang figure ang tahimik na lumabas mula sa kawalan. Senior, kami ay. Patungo sa lugar na ito na nababalot ng makapal na hamog, si Sofia ay labis na naguguluhan. Tumanggaw si Larissa at sinabing, ang lugar na ito ay ang walang hanggang mundo na. Ang lugar na ito ay ang walang hanggang mundo. Mukhang mas mayaman nga ito sa mga mapagkukunan kaysa sa mabangis na mundo, naramdaman ni Sofia ang makapal na spirit chi at komportableng sinabi. Pero umiling si Larissa at sinabing, bagamat kakaunti ang mapagkukunan ng Fierce Gale World, ang pag-aangkop ng malalakas na hangin sa mga martial artist ang hindi kayang i-enjoy ng mga martial artist ng Endless World. Mula pa noong sila ay isilang, ang mga martial artist ng Fierce Gale World ay palaging nagsasanay sa mahirap na kapaligiran, at ang kanilang mga nagawa ay mas malaki rin kumpara sa mga martial artist ng Endless World. Mahirap talagang suriin kung sino ang mas magaling at kung sino ang mas mahina. Gulat na sabi ni Sofia, kung gayon, ang kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin, siya. Malamig na sabi ni Larissa, mga kalokohan lang. Ang mga bagay na alam ng emperador ng hangin ay higit pa sa inyo. Ang Divine Realm ay hindi isang magandang lugar. Kaya niyang tumawag ng hangin at magpaulan sa Fierce Gale World. Pagdating sa Divine Realm, siya ay tunay na magiging isang pinakamababang antas ng martial artist. Ang pagsalakay sa Endless World na nagbibigay dito ng magandang pangalan ng pag-iisip para sa mga martial artist ng Fierce Gale World, sa totoo lang, hindi ba para sa kanyang sariling kapakanan. Nanlaki ang bibig ni Sofia at sinabing, G, ganito talaga. Siyempre naman. Ha! Habang nagsasalita si Larissa, biglang nagkunot ang noo niya, na nagpapakita ng matinding lungkot. Nag-aalalang tanong ni Sofia, Senior, ayos ka lang ba? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.